Ako si Maria, 32 taong gulang. Nasa rurok ako ng aking karera at buhay. Sabi nila, ang edad 30 ang rurok ng pagiging babae, sapat na ang maturity para maunawaan ang sarili. At sapat na ang pagnanasa para habulin ang mga pangarap. Hindi ko alam kung isa akong maningning na bulaklak, ang alam ko lang ay payapa at masaya ako sa kung ano ang mayroon ako. Pinamamahalaan ko ang isang chain ng mga high-end na jewelry store sa abalang Paseo de Roca sa Manila. Bawat piraso ng alahas na dumadaan sa akin ay isang gawa ng sining. Kahit minsan hindi bagay sa kanyang katawan. Ang boses niya ay laging malakas na para bang gusto niyang ipaalam sa buong mundo ang tungkol sa mga bagong gamit na binili niya. Kung gaano kamahal ang tuition fee ng anak niyang si John sa international school o kung gaano ka-extravagant ang mga bakasyon nila sa Palawan o Cebu. Isang Sabado ng hapon. Habang walang customer sa tindahan, tahimik akong humahawak sa paborito kong diamond set. Hindi ito ang pinakamahal na piraso, pero ito ang pinakamamahal kong disenyo. Ang set ay tinatawag na Yanaqi Eternal, na binubuo ng kwintas at hikaw na gawa sa platinum, nakakabit ng daan-daang maliliit na kumikinang na brilyante. At may 3 malalaking teardrop diamond bilang focal point. Ang halaga nito ay umaabot sa 3.3 milyon. Dati ay biro ko kay Rafael na ito ang aking anak sa isip. Habang abala ako sa paghanga sa kinang nito, bigla akong nakarinig ng tunog ng kampana ng pinto, isang hindi inaasahang tunog na pumutol sa katahimikan. Pagtingala ko, nakita kong papasok si Elena. May bitbit na makintab na Hermes crocodile leather bag at nakasuot ng matingkad na pulang silk dress. Makapalang makeup niya, parang isang nahanap na apoy sa eleganteng espasyo ng tindahan. Hello! Maria, mukhang abala ka. Malakas na bati ni Elena, na nakakuha ng atensyon ng ilang empleyado sa malapit. Ngumiti ako ng propesyonal, ibinalik ang set sa display case, at maingat na nilock. Ang asawa mo ay kapatid ng asawa ko, hindi mo ba ako matutulungan sa maliit na bagay na ito? Nang makita akong nag-aalinlangan pa rin, kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag. Hindi ako nagkamali, si Rafael, ang asawa ko, ang nasa kabilang linya. Nagsimula siyang magkwento na para bang inaapi siya. Na gusto lang daw niyang gawin ang pinakamahusay para sa kanyang pamangkin at panatilihin ang karangalan ng pamilya, pero ako ay masyadong istrikto at may prinsipyo. Pagkatapos ng ilang sandali, tinawagan ako ni Rafael. Ang boses niya ay medyo alanganin. Hon, narinig ko na ang sinabi ni Ate Elena. Sige na, tulungan mo na lang siya. Siya naman ay pamilya natin. At gusto lang niya na maging maganda ang tingin sa pamilya natin. Ipahiram mo lang sa kanya ng isang gabi, ano naman ang masama doon? Hon, pero mahal na ari-arian yon. Paano kung may mangyaring masama? Sinubukan ko pa rin kumbinsihin ang asawa ko. Mag-iingat ka na lang. Gumawa ka na lang ng dokumento para sa paghiram. Isulat mo ang petsa at oras ng pagbabalik, di ba? Matanda na si ate, hindi na siya bata para mag-alala ka. Pakinggan mo ako, magbigayan tayo, para sa huli ay magkakaharap pa rin tayo. Hindi sulit kung magkakaroon ng gulo sa pamilya dahil lang dito. Ang mga salita ni Rafael ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa aking pagiging matatag. Pagkakaisa ng pamilya. Magbigayan, ito ang mga salita na laging sinasabi niya sa tuwing may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ko at ng pamilya niya. Lagi niyang gusto na ako ang magbigay. Sa huli, dahil sa panggigipit mula sa aking hipag at asawa, pumayag ako ng labag sa loob ko. Gumawa ako ng isang kasunduan sa paghiram ng ari-arian, isinulat ang impormasyon ng set ng alahas, ang halaga. Ang kondisyon, ang oras ng paghiram, at ang pagbabalik sa loob ng 24 oras. Pumirma si Elena sa papel nang hindi man lang binabasa, ngumingiti ng malawak na parang bulaklak. At patuloy na nagpasalamat at nangako na aalagaan niya ito ng mabuti. Nang isuot ni Elena ang set at umikot sa harap ng salamin, nakita ko ang kanyang mga mata na nagningning na parang baliw. Hindi lang ito ang kasiyahan ng isang babae na nakasuot ng isang magandang bagay, kundi ang kasiyahan ng kasakiman at ng walang kabuluhang pagmamataas. Sa pagtingin ko sa kanya, isang malabong pakiramdam ng pag-aalala ang gumapang sa akin. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na masyado lang akong mapaghinala at magiging maayos lang ang lahat. Pero hindi ko inaasahan na ang desisyon ko sa araw na iyon ang simula ng isang serye ng mga kakilakilabot na kaganapan sa aking buhay. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog.
Ang larawan ni Elena na nakasuot ng set ng alahas at ang kanyang ngiti ng kasiyahan ay patuloy na gumagambala sa aking isipan. Nang makita ni Rafael na paiba-iba ako ng posisyon, niyakap niya ako. At sa kanyang antok na boses ay sinabi niya, "Hon, anong problema? Nag-aalala ka pa ba sa set ng alahas? Sinabi ko na sa'yo, magiging maayos lang ang lahat. Gagamitin lang niya yan at ibabalik din bukas." Bumuntong hininga ako at humarap sa kanya. "Hindi ko alam, Hon. Mayroon lang akong masamang pakiramdam." Ang ugali ni Ate Elena ay pabaya at mahilig magpasikat. "Nag-aalala lang ako eh." "Ano naman ang inaalala mo?" "Kahit magpasikat siya sa mga kaibigan niya, walang sinumang magnanakaw sa kanya sa gitna ng araw. Masyado ka lang nag-isip." Pinatpat ni Rafael ang likod ko. "Sige na, matulog ka na, kailangan mo pang gumising ng maaga bukas. Magiging maayos lang ang lahat." Kahit na inaliw ako ng asawa ko, ang pag-aalala sa akin ay hindi nawala. Pinikit ko ang aking mga mata, sinubukan kong pilitin ang sarili ko na matulog. Pero ang nasa isip ko ay mga hindi magandang senaryo. Nanaginip ako na ang mga brilyante sa set na Ganniku ay isa-isang nahuhulog sa sahig at nagiging alikabok. Bigla akong nagising. Basa ang likod ko sa pawis. Sa labas, ang gabi ay makapal pa rin. Inabot ko ang aking cellphone, 4 oras last pa lang. Sa sandaling yon, ang aking cellphone ay biglang nag-vibrate. Nang makita ko ang pangalan ng hipag ko sa screen, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Isang masamang pakiramdam ang bumalot sa akin. Huminga ako ng malalim bago ko sinagot ang tawag. "Hello, Ek." Sa kabilang linya, ang boses ni Elena ay balisa, nagputol-putol at may halong pag-iyak. "Maria, tulungan mo ako. Nawala na ang lahat." Sa isang sandali, ang aking isip ay blanko. "Ek? Anong sinasabi mo? Anong nawala?" Tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot sa loob-loob ko. "Ang set ng alahas, ang diamond set mo ay ninakaw." "Oh, Diyos ko, anong gagawin ko ngayon? Mamamatay na ako, Maria." Ang pag-iyak ni Elena ay lalong naging kaawa-awa. Ang katabi kong si Rafael ay nagising na rin. Bigla siyang umupo, tinitingnan ako ng may pag-aalala. Binuksan ko ang speakerphone para marinig niya rin. "Ate, kumalma ka muna. Ikanta mo sa akin kung ano ang nangyari. Kailan ito nangyari? Bakit ito nawala?" Sinubukan kong panatilihing hindi nanginginig ang aking boses. Si Elena ay umiyak habang nagkikwento. Sabi niya pagkatapos ng parent-teacher conference kagabi. Dahil sa sobrang pagod ay iniwan niya ang jewelry box sa dressing table at natulog. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya dahil sa isang kakaibang tunog. Nang buksan niya ang ilaw, nakita niya na bukas ang bintana ng balkonahe at ang kahon na naglalaman ng set ng alahas ay nawala na. Ang kwento niya ay tila makatwiran. Pero hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko ay may maraming kakaibang puntos. Ang kondo ni Elena ay nasa isang high-end na kondominium, napakahigpit ng seguridad. At patuloy na nagpapatrolya ang mga gwardiya. Paano makakakyat ang isang magnanakaw sa ika-11 o ika-12 palapag, buksan ang bintana ng balkonahe nang walang malakas na ingay? At bakit sa lahat ng mga mahahalagang bagay sa bahay, ang set lang ng alahas ang kinuha ng magnanakaw? "Na-report mo na ba sa pulis?" Tanong ko. Natakot ako kaya tinawagan muna kita. Hindi ko alam ang gagawin. "Rafael, pakiusapan mo naman ang asawa mo para sa akin. Hindi ko ito sinasadya." Si Elena ay lumipat sa paghingi ng tulong sa asawa ko. Nagmamadaling nagsalita si Rafael. "Ate Elena, huwag ka nang umiyak. Mag-report ka na sa pulis ngayon. Pupunta kami ni Maria sa'yo ngayon din eh." Pagkasabi niya niyan, ibinaba niya ang tawag at humarap sa akin nang may hitsurang guilty. "Tingnan mo. Sinabi ko na sa'yo. May nangyari na. Pero sige na, nangyari na, wag mo na siyang sisihin." Siguradong natatakot din siya. Wala akong sinabi. Tahimik akong bumangon sa kama at nagpalit ng damit. Ang nasa puso ko sa ngayon ay hindi ang pagkabigla dahil sa pagkawala ng ari-arian, kundi isang lumalaking hinala. Sapat na ang karanasan ko sa industriya para malaman na ang mga pagnanakaw ng mamahaling alahas ay hindi ganoon kasimple. Ang paraan ng pagkukwento ni Elena, ang kanyang boses.
Lahat ng ito ay nagpaparamdam sa akin na ito ay isang dula na handa na. Nagmamadali kaming nagmaneho patungo sa bahay ng mag-asawa. Pagpasok pa lang namin sa pinto, nakita ko na si Elena na nakaupo sa sofa, magulo ang buhok at namamaga ang mga mata. Si Eduardo, ang kanyang asawa, ay naglalakad-lakad sa sala, malalim ang iniisip at patuloy na naninigarilyo. Ang bahay ay walang anumang senyales ng pagnanakaw, lahat ay maayos at malinis, maliban sa bukas na bintana ng balkonahe, at may ilang malabong gasgas sa lock. Dumating na ba ang pulis? Tanong ni Rafael kay Eduardo. Humitit ng mahaba ng sigarilyo si Eduardo at bumuga ng usok. Umuwi na lang sila. Kinuha nila ang testimonya namin, kumuha ng litrato ng pinangyarihan. At sinabi sa aming maghintay na lang sa investigasyon. Pero alam mo naman ang ugali nila. Ang mga pagnanakaw na ito ay mahirap nang mahanap. Nagnakaw lang. Bigla kong nasabi. Ang isang set ng alahas na nagkakahalaga ng 3.3 milyon ay ninakaw lang para sayo. Mukhang medyo nabigla si Eduardo sa tanong ko, pero mabilis siyang kumalma. Ibig kong sabihin, kung ikukumpara sa iba pang malalaking krimen, huwag mo nang pilitin ang mga salita ko. Wala na akong isip para sa ganitong bagay ngayon. Nang makita ako ni Elena, lalo siyang umiyak ng malakas. Maria, humihingi ako ng paumanhin. Nagpabaya ako. Gusto mo akong murahin o sigawan, ayos lang, basta wag mo lang akong pabayaran. Hindi namin kayang bayaran ang ganoong kalaking halaga sa buong buhay namin. Tiningnan ko siya sa mata, sinubukan kong maghanap ng katapatan doon. Pero ang nakita ko lang ay isang nakakatakot na pagkukunwari. Hindi ako sumagot sa kanya at dumiretso sa balkonahe. Maingat kong tiningnan ang mga gasgas sa lock. Ito ay napakababaw. Hindi mukhang gawa ng isang profesional na kagamitan. Bukod pa rito, ang balkonahe sa labas ay napakalinis, walang bakas ng paa o anumang bakas na may umakyat. Mula rito, ang aking puso ay lumamig. At ang aking hinala ay halos naging isang katiyakan. Hindi ito isang pagnanakaw. Ito ay isang dula. Isang dula na ginawa ng pabaya para makuha ang aking ari-arian. At ang mga taong umaarte sa harap ko ay walang iba kundi ang kuya at hipag ng asawa ko. Bumalik ako sa sala, umupo sa harap ni Elena. Ang pag-iyak niya ay humina. At mayroon na lang siyang maling luha sa kanyang make-up na mukha. Si Eduardo ay nanatiling tahimik, patuloy na naninigarilyo, at ang kanyang mga mata ay iniiwasan akong tingnan ng direkta. Si Rafael ay nakaupo sa tabi ni Elena, patuloy na inaaliw siya. Sige na, ate, tumigil ka na sa pag-iyak, walang sinuman ang gusto nito, kailangan nating kumalma at hanapin ang solusyon. Nang makita ko ang eksena, isang ideya ang biglang sumilay sa aking isip. Kung ito ay isang dula, ang huling layunin nila ay ang halaga ng set ng alahas. Sila ay sakim. Pero ang kasakiman na yon ay ang kanilang pinakamalaking kahinaan. Nagpasya akong maghagis ng isang bomba ng pagsubok para makita ang kanilang reaksyon. Nilinis ko ang aking lalamunan. Sinubukan kong magpakita ng malungkot at nagsisisi na mukha. Sige na, nangyari na ang nangyari, ang pag-iyak ay hindi makakatulong. Mabuti na lang Sinadya kong mag-atubili. Tinitingnan ang reaksyon ng dalawa. Tumigil si Elena, ang kanyang namamaga na mga mata ay tumingin sa akin ng may pag-asa. Bakit? Ano nang mabuti? Humina ako ng malalim. Mabuti na lang at hindi totoong brilyante yon. Humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ko sinabi sa inyo sa simula. Ang buong silid ay biglang tumahimik. Ang pag-iyak ni Elena ay tumigil. Si Eduardo ay huminto sa gitna ng pagdadala ng sigarilyo sa kanyang bibig. Si Rafael ang unang bumasag sa katahimikan. Tumingin siya sa akin nang may mukhang hindi makapaniwala. Anong sinasabi mo? Maria? Paano naging peking brilyante? Ipinagpatuloy ko ang aking dula, ang aking boses ay puno ng pagsisisi. Sa totoo lang, yan ay isang set ng alahas na pinagawa ko para lang sa display. Gawa ito sa high-grade synthetic stone. Mukhang totoo, pero ang totoong halaga lang ay ilang libong pesos, 45,000. Balak ko sanang mag-order ng tunay na isa mula sa punong tanggapan kapag may customer na nagtanong. Hindi ko inaasahan na hihiramin mo ito sa tamang oras na yon. Natakot ako na baka hindi ka maging masaya at baka pilitin ako ni Hon, kaya hindi ko sinabi ang katotohanan.
Yumuko ako, magkasama ang aking mga kamay, na parabang nagsisisi ako ng husto. Ramdam ko ang apat na mata na nakatingin sa akin. Ang katahimikan ay naging masikip. Halos naririnig ko ang pag-ikot ng mga gears sa utak ni Elena. At pagkatapos, ang pinakahihintay ko ay nangyari. Ano? Biglang sumigaw si Elena ng matinis na may galit, ganap na kaiba sa kanyang umiiyak na boses kanina. Tumayo siya, at tinuro ako ng direkta sa mukha. Ikaw anong sinabi mo? Peking brilyante. Niloko mo ako. Ang 180 degree na pagbabago sa kanyang ugali ay nagpatunay sa lahat ng aking mga hinala. Kung ang isang tao ay talagang nawala ng isang mahalagang bagay. At narinig na ito ay peke, ang una nilang reaksyon ay ang huminga ng maluwag dahil ang pasanin ay nawala. Pero si Elena ay hindi. Galit siya, isang hindi maitatago na galit. Hindi siya galit dahil halos kailangan niyang magbayad ng malaking halaga, kundi galit siya dahil ang kanyang panloloko ay naging walang saysay. Dahil ang inaasahang kapalaran ay naging isang biro. Bakit ka galit? Dapat masaya ka, di ba? Hindi mo na kailangang magbayad ng 3.3 milyon. Inosente kong tanong, pero ang aking mga mata ay nakatingin ng direkta sa kanya. Hindi lumalampas sa anumang ekspresyon. Si Eduardo ay tumayo na rin, ang mukha niya ay namumula. Paano mo nagawa yan? Alam mo ba kung gaano karaming tao sa school ni Junjun ang ipinagmayabang ng asawa ko? Paano na lang ang mukha namin kapag nalaman nila na peke ito? Si Rafael ay nakaupo sa gitna. Naguguluhan sa eksena sa harap niya. Tinitignan niya ako at pagkatapos ay ang kanyang kapatid, na parabang hindi pa rin niya maintindihan kung bakit ganoon ang kakaibang reaksyon nila. Ate, kuya. Bakit ganoon ang sinasabi niyo? Hindi lang sinabi ni Maria ang totoo dahil sa pagmamalasakit. Saan pa man, maswerte na lang dahil hindi na kailangan pang magbayad. Anong maswerte? Tinanggal ni Elena ang sinabi ni Rafael. Pinalagpas mo kami ng ganito, anong gagawin mo ngayon? Sinadya mo bang lokohin kaming mag-asawa? Sa gitna ng galit niya. Nakalimutan ni Elena ang kanyang kaawa-awang papel. Nakalimutan niya na siya ay biktima ng pagnanakaw. Ang galit dahil sa pagiging niloko ay nanaig sa lahat. Nanatili akong kalmado. Hindi ko yon sinasadya. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Pero ngayon, kahit anong gawin natin, nawala na ang set ng alahas. Tignan na lang natin na yung nawala ay pumalit sa mas malaking problema. Wala tayong malaking pagkawala. Ang aking sinabi ay nagdagdag ng gasolina sa apoy. Naggitngit si Elena at tiningnan ako ng masama. Alam niya na siya ay niloko at naibunyag na niya ang kanyang totoong mukha pero wala siyang magawa. Hindi niya maaaring aminin na galit siya dahil hindi niya nakuha ang 3.3 milyon. Maaari lang siyang kumapit sa dahilan na napahiya siya para ilabas ang kanyang galit sa akin. Natapos ang pagtatalo nang magpasya kaming umalis ni Rafael. Ang kapaligiran sa kotse ay sobrang tensyonado. Si Rafael ang unang nagsalita. Maria, bakit mo ginawa yon? Bakit mo binigyan si ate ng peke nang hindi mo sinasabi sa akin? Ang boses niya ay puno ng paninisi. Humumarap ako sa asawa ko at nakaramdam ako ng malalim na pagkabigo. Sa puntong ito, hindi pa rin niya naiintindihan kung saan ang problema. Hindi mo ba nakita ang kakaibang reaksyon ng kapatid mo? Kung talagang ninakaw, dapat masaya sila na nalaman nila na peke ito. Bakit sila nagalit? Sinabi na ni ate. Napahiya siya sa mga kaibigan niya. Ilagay mo ang sarili mo sa posisyon niya. Sino ba naman ang hindi magagalit? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Napahiya. Sa tingin mo, ang walang kabuluhang dignidad na yon ay mas mahalaga kaysa sa 3.3 milyon. Hindi mo pa rin naiintindihan, Hon? Rafael, walang pagnanakaw na nangyari. Ang lahat ay isang dula na ginawa nila para makuha ang set ng alahas ko. Biglang nagpreno si Rafael sa gilid ng kalsada. Humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng inis. Maria, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, okay? Alam kong nanghihinayang ka, pero hindi mo pwedeng pagdudahan ang sarili kong kapatid dahil lang dito. Hindi sila ganoong klaseng tao. Hindi ganoong klaseng tao. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ang galit nila? Itinaas ko ang boses ko. Ako hindi ko alam pero siguradong may dahilan. Huwag kang magmadali sa paggawa ng konklusyon.
Saan pa man, tapos na ang lahat, ang set ng alahas ay 45,000 lang naman. Isipin mo na lang na ibinigay mo na lang sa kanila. Simula ngayon, wag mo na itong banggitin. Ayaw kong masira ang pagkakaisa ng pamilya. Pagkasabi niya niyan, pinaandar niya ang kotse at nagpatuloy sa pagmamaneho pauwi. Tahimik lang ako sa tabi. Hindi na nagsalita. Ang aking mga luha ay patuloy na bumuhos. Hindi ako umiiyak dahil sa pagkawala ng set ng alahas, kundi dahil sa asawa kong nakaupo sa tabi ko. Siya ang asawa ko. Ang kasama ko sa hirap at ginhawa. Pero nang mangyari ang problema, hindi niya ako pinagkatiwalaan, hindi siya tumayo sa panig ko. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pagkakaisa ng kanyang pamilya. Kahit na ang pagkakaisang iyon ay binuo sa pagdurusa at pagkalugi ng kanyang asawa. Sa hapon na yon, habang nakaupo ako sa tindahan, gulong-gulo ang isip ko. Nakatanggap ako ng isang voice message mula sa isang hindi kilalang numero. Nagtaka ako at binuksan ko. Ang pamilyar na boses ni Elena ay umalingaw-ngaw. Siguro ay nagkamali siya ng padalhan. Sa wakas, natalo ko ang hipag ko. Binigyan niya ako ng peking diamond set, nakakainis. Pero sigurado ako, dinala ko sa isang jewelry shop sa malapit para ipa-verify. At kinumpirma nila na ito ay tunay. Paano ito naging peke? Nakakainis talaga. Pagkatapos kong marinig ang voice message, natawa lang ako. Kaya malinaw na ang lahat. Hindi lang niya ako niloko, kundi naging maingat pa siya na ipa-verify ito. Ang aking peking brilyante na panlalansi ay hindi lang nagbunyag sa kanya, kundi nagbigay din sa akin ng di maikakaila na ebidensya para sa kanyang plano. Nisave ko ang audio recording. At nagsimulang bumuo ng isang plano sa aking isipan. Hindi ko sila hahayaan na makatakas. Kailangan kong hanapin ang hustisya para sa sarili ko. Sa mga sumunod na araw, ang kapaligiran sa aming pamilya ay naging kakaibang masikip. Kami ni Rafael ay halos hindi nag-uusap. Bawat isa sa amin ay abala sa sarili naming isip. Nanatili siya sa kanyang pananaw na ako ay masyadong mapaghinala at sinasaktan ko ang damdamin ng pamilya. Ako naman, pagkatapos kong marinig ang voice message ni Elena. Ang pagkabigo ko sa asawa ko ay umabot sa rurok. Siya ay hindi lang inosente, kundi mapilit na ayaw tingnan ang katotohanan. Sa gabi na yon, habang naghahanda ako ng hapunan, pumasok si Rafael sa kusina. Tumayo siya sa likod ko ng matagal bago nagsalita, ang kanyang boses ay nag-aalinlangan. Maria, sa Sabado, tinawag ni nanay ang buong pamilya para maghapunan. Sabi niya matagal-tagal na rin nang magkasama tayong lahat. Ang aking kamay na naghihiwa ng gulay ay huminto. Alam ko na ang pamilyang hapunan na ito ay hindi simple. Siguradong nagsumbong si Elena sa biyenan ko at ngayon gusto akong harapin ni nanay. Hindi ako pupunta. Pagod ako. Malamig kong sagot. Bumuntong hininga si Rafael at lumapit sa akin. Maria, huwag ka nang ganyan. Ilang araw na rin ang nakalipas. Para sa akin, umuwi ka na at makipaghapunan kay nanay para maging masaya siya. Matanda na rin si nanay. Ayaw niyang makita ang mga anak niya na may alitan. Sino ba ang nagdulot ng alitan na ito? Humarap ako sa kanya at tumingin ng direkta sa kanyang mga mata. Ako ba? O ang mahal mong hipag? Ang nagplano ng buong dula para lokohin ako. Kumunot ang noo ni Rafael, mukhang inis. Ito na naman tayo. Sinabi ko nang wag mo na itong banggitin. May ebidensya ka ba para sabihin na niloko ka niya? Ebidensya. Umiti ako ng mapait. Kinuha ko ang aking cellphone at pinatugtog ang audio recording ni Elena. Ang kanyang malakas na boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. Sigurado ako, dinala ko sa isang jewelry shop sa malapit para ipa-verify at kinumpirma nila na ito ay tunay. Natigilan si Rafael nang marinig niya ang recording. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkagulat, pagkalito, at pagkatapos ay kahihiyan. Nagsimula siyang bumulol-bulol. Saan? Saan mo nakuha ito? Nagkamali siya ng padalhan sa akin. Ngayon, naniniwala ka na ba? Ang mahal mong hipag ay hindi lang may intensyon na kunin ang aking ari-arian, kundi naging maingat pa na ipa-verify ito bago siya kumilos. Gusto mo pa ba siyang protektahan? Tahimik si Rafael. Hindi siya makapagsalita para ipagtanggol ang kanyang sarili.
Ang katotohanan ay sobrang malinaw, pero sa halip na magalit sa ginawa ng kanyang kapatid, humarap siya sa akin ng may komplikadong tingin. Ako hindi ko inaasahan na gagawin niya yon. Pero Maria, kapatid ko pa rin siya. Naibunyag na ang lahat at ang set ng alahas ay hindi naman nawala. Siguro kalimutan na lang natin ito. Kakausapin ko na lang siya ng pribado at papakikiusapan na humingi ng paumanhin sa'yo. Huwag mo nang palakihin ang issue, okay? Malulungkot si nanay kapag nalaman niya ito. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng asawa ko. Kahit na ang ebidensya ay nasa harap na niya, ang una niyang iniisip ay kung paano panatilihin ang isang maling pagkakaisa para sa kanyang pamilya. Kalimutan. Ang galing mong magsalita. Kung hindi ko ginamit ang peking brilyante na panlalansi, ngayon ay mawawala na sa akin ang 3.3 milyon. Sa oras na yon, sasabihin mo ba sa aking kalimutan ko na lang? O makikipagsabuatan ka sa pamilya mo para pilitin akong magtiis? Naramdaman ko na parang may pumipigil sa lalamunan ko. Hindi, syempre hindi. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Sinubukan ni Rafael na magpaliwanag. Wala naman tayong nawala. Kung palalakihin mo ito, magiging awkward lang para sa lahat. Masisira ang pagmamahal ng pamilya. Sa tingin mo, sulit ba yan? Kung sulit o hindi, alam ko sa sarili ko. Pero hindi ko matatanggap ang pagiging bukas na niloko ng ibang tao, lalo na ng sarili mong pamilya. At lalo na hindi ko matatanggap na kinukonsinti ng asawa ko ang ganoong pag-ugali. Ang aming pag-uusap ay nauwi sa wala. Nanatili siya sa kanyang pilosopiya ng pagkakaisa sa lahat ng bagay. Na ang pagkakaisa ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa lahat, kasama na ang katotohanan at hustisya. Sa tingin niya ay masyado akong kalkuladong tao, masyadong seryoso sa pakikitungo sa pamilya. Hindi niya naiintindihan na hindi na ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa tiwala at respeto na nayapakan. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang kami ay ikasal. Natulog kami ng magkahiwalay. Kinuha ko ang unan ko at pumunta sa aking opisina, nilock ko ang pinto. Habang nakahiga ako sa malamig na sofa, natanto ko ang isang masakit na katotohanan. Sa puso ni Rafael, ang kanyang pamilya ay laging may hindi mapapalitang lugar. Ako, kahit na asawa niya, ay mananatiling isang outsider. Mahal niya ako. Pero kung kailangan niyang pumili sa pagitan namin ng pamilya niya, hindi siya mag-aatubiling piliin sila. Ang unang lamat sa aming kasal ay lumitaw, at mas malalim ito kaysa sa inaakala ko. Alam ko na kung hindi ako tatayo ng mag-isa, walang sinumang magtatanggol sa akin. Kahit ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko. Pupunta ako sa hapunan ng pamilya sa Sabado. Pero hindi para magdusa, kundi para simulan ang laban para sa aking sariling hustisya. Kinabukasan, nagising ako na masakit ang ulo at may matibay na determinasyon. Kagabi, habang nag-iisa ako sa malamig na opisina, nag-isip ako ng malalim. Ang pagkabigo ko kay Rafael ay nabawasan at napalitan ng isang kakaibang pagiging kalmado. Naiintindihan ko na hindi ako pwedeng umasa sa sinuman. Kailangan kong hanapin ang katotohanan sa sarili ko. Ang kasinungalingan ni Elena ay maaaring nakalusot kay Rafael, pero hindi sa akin. Ang unang hakbang sa aking plano ay ang i-verify ang orihinal na dahilan na ibinigay niya, ang Parent-Teacher Conference sa prestihiyosong international school. Sa gitna ng galit niya, patuloy niyang binabanggit ang pagpapahiya sa harap ng iba pang mga magulang. Gusto kong malaman kung mayroon bang ganoong Parent-Teacher Conference at kung si John, ang kanyang anak, ay talagang nag-aaral doon. Tumawag ako sa tindahan para mag-absent ng isang umaga dahil sa hindi magandang pakiramdam. Pagkatapos, binuksan ko ang aking computer para maghanap ng impormasyon tungkol sa school na binanggit ni Elena. Ito ay isang kilalang international school na matatagpuan sa isang malaking residential area sa kanluran ng lungsod. Ang tuition fee ay umaabot sa 1.1 milyon bawat taon. Sa pagtingin ko sa mga larawan ng modernong pasilidad ng paaralan, lalo kong naintindihan ang pagnanasa ng hipag ko na mapabilang sa mataas na lipunan. Nagpalit ako sa isang formal na business attire. Nag-light makeup at nagmaneho patungo sa address ng school. Ang school ay hiwalay sa isang malaking campus, napapalibutan ng matataas na pader at matibay na security fence. Sa gate pa lang, hinarang na ako ng guard. "Hello, ma'am, anong kailangan nyo?" Tanong ng batang guard ng propesyonal.
Hello, sir. Tita po ako ni Juan de la Cruz, student ng grade 4A. Mayroon lang akong konting regalo para sa kanya. Pwede po bang ipasok? Nag-imbento ako ng pangalan at isang makatwirang dahilan. Alam ko na ang tunay na pangalan ni John John ay John John de la Cruz. Pero sinadya kong magkamali para makita ang reaksyon. Tiningnan ako ng guard mula ulo hanggang paa at sinabi, "Ma'am, pakipakita po ang ninyo." Ayon sa patakaran, kailangan naming i-verify ang impormasyon bago namin payagan ang mga hindi kilalang tao na makapasok sa campus. Ibinigay ko sa kanya ang aking GI. Kinuha niya ito, tiningnan ang aking mukha. At tumawag sa isang tao sa loob gamit ang kanyang radio. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinalik niya sa akin ang I at sinabi, "Paumanhin po, ma'am." Sinabi po sa amin ng Student Affairs Office na walang Juan de la Cruz sa listahan ng grade 4. Oh, talaga? Baka nalito lang ako sa pangalan ng pamangkin ko. Ang buong pangalan niya sa birth certificate ay John John de la Cruz. Umiti ako na parang nakakalimutan. Nag-contact muli ang guard sa pamamagitan ng radio. Sa pagkakataong ito, mas matagal ang paghihintay at bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ang kritikal na sandali. Kung talagang nag-aaral dito si John John, kailangan kong baguhin ang aking plano. Pero ma'am, nagsalita ang guard, pinutol ang aking pag-isip. Tiningnan na po ng Student Affairs Office ang buong listahan ng mga estudyante mula preschool hanggang high school. Kinukumpirma po namin na walang John John de la Cruz na nag-aaral dito. Kahit nahanda na ako sa isip, nang marinig ko ang matibay na sagot, nakaramdam pa rin ako ng kuryente na dumaloy sa aking likod. Kaya tama ako sa aking hinala. Ang buong kwento tungkol sa Parent-Teacher Conference, ang prestihiyosong school. Lahat ng ito ay isang kasinungalingan na ginawa ng detalyado para maging basehan ng isang panloloko. Walang John John? Ang galing naman. Bumulong ako. Sinubukang gampanan ang papel ng isang nakakalimutan na tita. Sige, siguro nagkamali lang ako ng school. Maraming salamat, sir. Bumalik ako sa aking kotse. Pero wala akong pakiramdam ng pagkagulat o galit, sa halip ay isang malamig at determinadong pakiramdam. Mayroon na ako sa aking kamay ang unang ebidensya. Isang di maikakailan na ebidensya ng panloloko ni Elena. Nagsinungaling siya mula sa simula. Ang isang tao na makakagawa ng isang detalyadong kasinungalingan ay tiyak na makakagawa rin ng isang pekeng pagnanakaw. Sa daan pa uwi, dahan-dahan akong nagmaneho. Ang utak ko ay gumagana ng husto. Pinagsasama-sama ang mga pangyayari. Ang paghingi ng paghiram ng alahas, ang kahina-hinalang dahilan, ang kahina-hinalang pagnanakaw. Ang galit na reaksyon ng malaman na peke ang brilyante. At ngayon, ang school na hindi naman pala nag-exist. Ang lahat ng mga piraso ay bumagay ng perpekto, na bumubuo ng isang kumpletong larawan ng isang pinlano na panloloko. Alam ko na ang ebidensyang ito ay hindi pa sapat para akusahan silang mag-asawa. Madali silang makakatanggi. Sabihin na nagkamali ako sa pangalan ng school o nabalak lang nilang ipasok ang anak nila doon pero hindi pa nakumpleto ang proseso. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya. Mga ebidensya na direktang konektado sa 3.3 milyon. At mayroon akong pakiramdam na dahil sa pagiging mahilig magpasikat ni Elena at sa kasakiman ni Eduardo, malapit na silang magpakita ng kahinaan. Kailangan ko lang maging pasensyoso at magmasid. Pagkatapos ng araw na yon, naging mas tahimik at mas mapagmamasid ako. Sa bahay, kami ni Rafael ay nasa isang Cold War. Ilang beses siyang sinubukan na makipagbati, pero tuwing binabanggit ko ang pangangailangan na malinawan ang lahat, iniiwasan niya ang paksa at inuulit ang kanyang pagkakaisa ng pamilya na mantra. Alam ko na niloloko niya ang sarili niya, sinubukan niyang maniwala sa isang kawalang sala na hindi naman nag-exist para sa kanyang kapatid. Hindi na ako nakipagtalo sa kanya. Dahil naiintindihan ko na ang matibay na ebidensya lang ang makakapaggising sa kanya. Nagsimula akong maging mas maingat sa buhay ng pamilya ni Eduardo at Elena. Hindi ako tumawag. Hindi ako nag-text, tahimik lang akong nagmamasid sa pamamagitan ng social media at sa mga casual na kwento ng biyenan ko tuwing tumatawag siya. At tulad ng inaasahan ko, ang kanilang kakaibang kayamanan ay nagsimulang lumitaw ng hindi maitago. Nagsimula ito isang hapon ng weekend, mahigit isang linggo pagkatapos ng pagnanakaw.
Habang nakaupo ako sa paborito kong coffee shop para tapusin ang ilang trabaho, bigla kong nakita si Eduardo na nagmamaneho. Pero hindi iyon ang lumang kotse na matagal na niyang ginagamit. Ito ay isang bagong-bagong puting sedan, makintab. Huminto siya sa kabilang kalsada, bumaba ng may pagmamataas, at pinindot ang remote ng kotse. Nagumawa ng isang tit-tit na tunog na puno ng pagmamalaki. Nakatayo lang ako sa likod ng bintana. Si Eduardo ay isang ordinaryong empleyado sa opisina, ang buwanang sweldo niya ay mahigit 25,000. Si Elena naman ay nasa bahay lang, minsan nagbebenta online, saan nila kinuha ang pera para makapagpalit ng kotse na nagkakahalaga ng halos 2.2 milyon ng ganoon kabilis. Ang halagang ito, kasama na ang katotohanan na wala silang intensyon na magbayad sa akin, kahit isang sentimo, ay nagsasabi ng lahat. Ang hinala ay nag-udyok sa akin na maghanap pa. Sa gabi na yon, pagkatapos matulog si Rafael, tahimik kong binuksan ang Facebook ni Elena. Matagal na akong hindi nakapansin sa kanyang mga post dahil halos puro walang saysay na pagyayabang. Pero sa pagkakataong ito, iba. Nag-scroll ako at nakita ko ang isang serye ng mga bagong post sa loob lang ng isang linggo. Una, isang selfie niya sa harap ng salamin. Sa kamay niya ang pinakabagong modelo ng iPhone, ang mamahaling Titan Pro Max. Kasama ang caption na sobrang spoiled ni Mr. Binili agad ang pinakabagong phone, the best talaga ang asawa ko. Sa ilalim ay isang serye ng mga comments na puno ng paghanga mula sa kanyang mga kaibigan. Kasunod nito ay isang album ng litrato ng buong pamilya niya na naghahapunan sa isang mamahaling seafood restaurant sa rooftop ng isang 5-star hotel. Si Elena ay nakasuot ng bagong damit. Sa lig niya ay isang manipis na gintong kwintas, hawak ang baso ng red wine at nakangiti. Si Eduardo ay nakaupo sa tabi niya, namumula ang mukha dahil sa alak, mukhang kontento. Si Junjun naman ay abala sa isang malaking lobster. Hindi nakalimutan ang caption, minsan lang, treat namin ang sarili namin ng masarap na hapunan. Pero ang pinaka-nakapansin sa akin ay ang pinakabagong serye ng litrato na na-post ilang oras lang ang nakalipas. Ito ay mga litrato ng mag-asawa na nag-check-in sa isang 5-star resort sa Palawan. Si Elena ay nakasuot ng bikini na nag-pose sa harap ng infinity pool. Ipinapakita ang kanyang na-edit na katawan. Si Eduardo naman ay nakasuot ng shorts at t-shirt, may hawak na cocktail, mukhang kalmado na parang isang malaking boss. Ang caption na kasama ay puno ng ibig sabihin, ang buhay ay hindi kailangang maging masyadong mayaman, sapat na ang mga payapang sandali na magkasama. Payapa. Ngumiti ako ng nangasar. Ang kanilang kapayapaan ay binuo sa halagang 3.3 milyon na kinuha nila sa akin. Isang bagong kotse, isang mamahaling cellphone, mga mamahaling hapunan, isang marangyang bakasyon. Kinakalkula ko sa aking isipan. Ang lahat ng mga gastos na iyon ay umaabot sa halos 200,000 pesos, 450,000. Ito ay ganap na tugma sa hindi lehitimong pera na nakuha nila. Hindi man lang nila sinubukan na itago ito, sa halip ay ipinagyayabang pa nila ang kanilang biglaang kayamanan sa buong mundo. Siguro sa tingin nila ay naniwala na ako sa kwentong peking brilyante at hindi na ako maghihinala pa. Maingat kong kinuha ang screenshot ng lahat ng mga post na yon at inilagay sa isang hiwalay na folder sa aking cellphone. Bawat litrato, bawat caption ay isang ebidensya na nag-aakusa sa kanilang kakaibang marangyang pamumuhay. Naganap na hindi tumutugma sa kanilang kita. Ito mismo ang kailangan ko. Ang mga indirect na ebidensya pero napakalakas. Pinatay ko ang aking cellphone. Ang aking puso ay puno ng galit at pagkasuklam. Hindi lang sila sakim kundi bobo pa. Nagpapakasarap sila sa bunga ng kanilang panloloko nang hindi nila alam na ang bawat galaw nila ay nasa ilalim ng aking pagmamasid. Para sa hapunan ng pamilya na planong gawin ng biyenan ko. Alam ko na kung anong gagawin ko. Hindi ito magiging isang hapunan para sa reunion, ito ay magiging isang korte. At ako ang maglalabas ng mga ebidensyang ito sa liwanag. Ang huling linggo ay dumating na rin. Sa buong daan papunta sa bahay ng biyenan ko. Patuloy akong pinapaalalahanan ni Rafael, mamaya pagdating natin sa bahay, subukan mong maging masaya. Kahit anong sabihin ni nanay, wag mo na lang patulan, para sa akin na lang, kalimutan na lang natin ang nangyari, wag na lang natin itong pag-usapan ulit, para hindi mawala ang saya. Tahimik lang akong tumingin sa labas ng bintana, hindi sumagot. Kalimutan.
Paano ko ito makakalimutan kung ang panloloko ay malinaw pa rin na naroon? At ang mga nanloko ay masayang nagpapakasarap sa aking pagkawala. Nang makita ni Rafael na tahimik ako, bumuntong hininga siya, pero hindi na rin siya nagsalita. Alam niya na walang saysay. Pagpasok pa lang namin sa bahay, nakaramdam ako ng kakaibang kapaligiran. Ang biyenan ko, na bihira lang maging mainit sa akin, ay naghintay pa sa pinto para salubungin kami. Ngumingiti at nagtatanong. "Oh, nandito na kayong dalawa? Halika, pumasok kayo, mga anak." Pero ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Eduardo at Elena ay nandoon na. Kakabalik lang mula sa Palawan, ang kanilang balat ay mas maitim, mukhang masigla sila. Nang makita kami, tumingin lang si Elena at bumalik sa pagtingin sa kanyang bagong cellphone. Ang kanyang mukha ay mayabang. Ang hapunan ay inihanda ng marangya. Ang biyenan ko ay patuloy na naglalagay ng pagkain sa aking mangkok at nagsasabi ng mga magalang na salita. "Kumain ka ng marami, anak, mukhang payat ka ngayon. Siguradong mahirap ang trabaho sa tindahan." Umiti lang ako bilang pasasalamat. Alam ko na ito ay simula lang ng isang mas malaking dula. At hindi ako nagkamali ng nasa gitna na ng hapunan. Biglang ibinaba ng biyenan ko ang kanyang chopsticks, nilinis ang kanyang lalamunan dahil nagkakasama ang buong pamilya ngayon. Gusto kong magsalita ng ilang salita. Tiningnan niya ang buong paligid at tumigil sa akin. Narinig ko na ang nangyari kina Elena. Well, nangyari na ang nangyari. At ang set ng alahas ay hindi naman tunay, kaya isipin na lang natin na yung nawala ay pumalit sa mas malaking problema. Kayo ay pamilya, magkakapatid, mag-asawa. Dapat marunong kayong magbigayan at magpatawad sa isa't isa. Si Maria ay ang hipag, ang manugang sa pamilya, dapat marunong siyang mag-isip para sa kanyang mga kapatid. Huwag dahil lang sa mga maliliit na bagay ay maging kalkuladong tao, masisira ang damdamin ng pamilya. Ang bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Hindi niya tinanong ang buong kwento, hindi niya inalam kung sino ang tama o mali, ipinalagay niya na ako ang may kasalanan, na ako ang dapat magbigay. Nang marinig yun ni Elena, agad siyang sumingit, ang kanyang boses ay puno ng paghihirap. "Kita mo na, nanay, ayaw ko namang palakihin ang issue. Dahil lang sa ginawa niya na para bang nagnakaw ako sa kanya. Ginawa niyang malaking issue ang peking bagay at pinahiya kaming mag-asawa sa mga kaibigan namin. Nahihiya pa rin ako hanggang ngayon." Tahimik kong ibinaba ang aking mga chopsticks. At tumingin ng direkta sa aking hipag. "Sinasabi mo na napahiya ka, kaya maaari mo bang sabihin sa akin kung saang international school ka napahiya sa parent-teacher conference?" Ang tanong ko ay nagpatigil kay Elena. Nagbulol-bulol siya. "Sa school ni Jonjon, bakit? Anong pangalan ng school ni Jonjon?" "Pumunta ako sa international school na binanggit mo noong hiniram mo ang set, pero sinabi ng Student Affairs Office doon na walang estudyanteng nagdangalang Jonjon de la Cruz." Sinabi ko ang bawat salita ng malinaw. Ang kapaligiran sa dining room ay biglang naging masikip. Ang mukha ni Elena ay namula at pagkatapos ay naging putla. Nagmamadaling sumingit si Eduardo. Siguro nagkamali ka lang sa pangalan ng school. Ang asawa ko ay makakalimutin, baka nagkamali siya sa pagsabi. Kung ganoon, paano ang tungkol sa bagong kotse, bagong cellphone? At 5-star vacation sa Palawan? Siguro hindi rin naman nagkamali ang aking paningin, di ba? Sinabi ko ng kalmado ang aking boses. Alam ko ang kita ninyong mag-asawa. Nagtataka lang ako kung saan kayo kumuha ng ganoong kalaking halaga para gastusin sa loob lang ng mahigit 1 linggo. Ano-anong ibig mong sabihin? Sumigaw si Elena. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Kung kumita kami ng pera, gagastusin namin ito, anong pakialam mo? O nag-iinggit ka lang dahil mas masaya kami? Hindi ako naiinggit. Kakaiba lang na ang marangyang pamumuhay nyo ay ganap na tugma sa oras na nawala ang 3.3 milyon na set ng alahas ko. Huwag mong dumisan ang pangalan namin. Pinukpok ni Eduardo ang mesa at tumayo. May ebidensya ka ba para akusahan kami? Ebidensya? Ngumiti ako, isang malamig na ngiti. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone. Binuksan ang isang litrato na ni-save ko. Ito ay ang litrato na na-post ni Elena noong nakaraang araw na nagpapakita ng bagong biniling bag pagkatapos ng bakasyon.
Kinuhanan niya ng litrato ang bag na nakalagay sa kanyang dressing table, at sa sulok ng litrato, kahit malabo, makikita ang pamilyar na itim-asul na kahon ng alahas. Ang kahon na naglalaman ng unay kuset ko. Ang kahon na ito, sigurado akong naalala mo pa, di ba? Ipinakita ko ang screen ng aking cellphone sa kanya. Sabi mo na wala ang set ng alahas. Pero bakit ang kahon nito ay nasa dressing table mo pa rin pagkatapos mong i-report na nawala? Tiningnan ni Elena ang screen ng cellphone, ang kanyang mukha ay namutla. Hindi siya makapagsalita. Ang pagiging pabaya ng kanyang ugali na mahilig magpasikat ay nagpahirap sa kanya. Akala ko ay nabunyag na ang katotohanan, pero bigla namang nagalit ang biyenan ko. Malakas niyang hinampas ang mesa. At tinuro ako ng direkta, sumisigaw, ikaw wala ka na bang kahihiyan? Sinusubaybayan mo ang kapatid ng asawa mo. Bakit mo sinusubaybayan ang pamilya mo? Wala ka bang magandang asal? Hindi pa ako nakakita ng manugang na walang respeto na tulad mo. Kahit anong gawin ng kapatid niya sa pera niya yon. Sino ka para magtanong? Nanay, nagulat ako at tumingin sa kanya. Malinaw na sila ay ano sila. Pinutol niya ang aking sinabi. Ang boses niya ay lalong naging galit. Anong sinasabi ng kahon? Paano kung kinuha lang ng magnanakaw ang laman at itinapon ang kahon? Dahil lang sa panghihinayang mo, pinaghihiwalay mo ang pamilya. Hindi mo na ba ako itinuturing na biyenan, at bahay mo pa rin ba ito? Ang buong pamilya ay nagsabuatan laban sa akin. Si Elena. Pagkatapos ng sandali ng pagkabigla, ay bumalik sa pag-iyak, nagkukwento sa biyenan ko na naiinggit ako sa kanya noon pa man. Si Eduardo naman ay sinisisi ako na ako ay isang kalkuladong babae na walang respeto. Tumingin ako kay Rafael, ang nag-iisang tao na maaaring magtanggol sa akin, pero nakaupo lang siya doon. Nakayuko ang mukha, mahigpit na hawak ang kanyang mga kamay. Hindi siya nagsalita, hindi ako ipinagtanggol, at hindi rin siya sumalungat sa kanyang pamilya. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa sa mga paninira na yon. Ang huling hapunan ay nagtapos na at natalo ako. Talo ako hindi dahil mali ako, kundi dahil sa pamilyang ito. Ang katotohanan ay walang halaga kaysa sa pagtatakip at sa tinatawag na peking pagmamahal ng pamilya. Tumayo ako nang hindi nagsasalita, tahimik na lumabas sa pinto, ang aking mga luha ay bumuhos. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang masakit na katotohanan na napatunayan, ako ay ganap na nag-iisa sa laban na ito. Ang kotse ay tumakbo ng tahimik. Ang espasyo sa loob ay napakasikip na halos hindi ako makahinga. Humarap ako sa bintana, tinitingnan ang mga ilaw sa kalsada na nagiging malabo sa aking mga luha. Si Rafael ay nasa likod ng manibela. Mahigpit na hawak ang manibela, puti ang mga buko ng kanyang mga daliri. Hindi niya ako tiningnan, nakatuon lang sa pagmamaneho, pero nararamdaman ko ang galit at pagkalito na dumadaloy sa kanya. Ang katahimikan ay nagpatuloy hanggang sa dumating kami sa parking garage ng kondo. Pinatay ni Rafael ang makina, pero wala sa aming dalawa ang gumalaw. Sa huli, hindi ko na kinaya. Humarap ako sa kanya, nanginginig ang boses ko, bakit? Bakit ka tahimik? Bakit mo hinayaan sina nanay at ate na siraan ako? Hindi pa rin ako tiningnan ni Rafael. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa upuan, nakapikit ang kanyang mga mata. Ano nung gusto mong gawin ko? Tumayo at makipagtalo sa nanay ko, ituro ang mukha ng kuya ko at sabihing magnanakaw ka. Gusto mo bang sirain ang buong pamilya? Hindi ko gustong sirain mo ang pamilya, gusto ko lang na magsalita ka ng tama. Gusto ko lang na tumayo ka sa panig ng asawa mo kapag sinisiraan siya ng pamilya mo at tinatapakan. Sumigaw ako. Ang lahat ng emosyon sa loob ko ay sumabog. Alam mong tama ako. Alam kong alam mo. Pero pinili mong manahimik. Tama ka. Biglang binuksan ni Rafael ang kanyang mga mata, humarap sa akin, ang kanyang mga mata ay namumula. Inaamin ko na tama ka. Inaamin ko na mali ang ginawa nila, pero ang paraan ng paggawa mo ay ganap na mali. Hindi mo dapat ibinunyag ang lahat sa gitna ng hapunan ng pamilya. Kung ginawa mo yon, tinutulak mo sila sa isang sulok, ginagawa mong awkward ang nanay ko, at pinapahiya ang buong pamilya. Maraming ibang paraan para ayusin ito. Ngumiti ako, isang mapait na ngiti. Anong ibang paraan? Hon? Ang manahimik at hayaan na lang ang lahat tulad ng sinabi mo.
Ang hayaan silang magpakasarap sa perang kinuha nila sa akin at kailangan kong tikom ang bibig ko dahil sa pagkakaisa ng pamilya. Hindi naramdaman ni na Kuya Eduardo at Ate Elena na awkward ang pagplano nilang lokohin ako. Hindi naramdaman ni Nanay na awkward ang pagtatanggol sa kanyang anak at pagsigaw sa kanyang manugang. Ikaw at ako lang ang nakakaramdam ng awkward, di ba? Maria, huwag ka nang magsalita. Bulong ni Rafael. Hindi mo naiintindihan. Siya ang nanay ko, ang kuya ko. Kahit na mali sila, hindi ko sila pwedeng tratuhin sa paraan na gusto mo. Ang pagmamahal ng pamilya ay hindi isang bagay na pwedeng tratuhin na parang utang. Pagmamahal ng pamilya. Inulit ko ang dalawang salita. Pakiramdam ko ay nakakatawa ito. Ang pagmamahal ng pamilya mo ay ang pagtatakip sa mga mali at ang pagyurak sa hustisya. Ang pagmamahal na yon ay hindi ko kailangan. Kailangan ko lang ng isang asawa na makilala ang tama at mali, na kayang protektahan ang kanyang asawa, pero siguro sobra-sobra ang hinihingi ko. Ang aming pagtatalo ay nauwi sa wala. Nanatili siya sa kanyang pilosopiya ng pagkakaisa ay ginto, na ang pagkakaisa sa pamilya ay mas mahalaga kaysa sa lahat, pati na ang katotohanan at katarungan. Sa tingin niya ay masyado akong kalkulado, masyadong seryoso sa pakikitungo sa pamilya. Hindi niya naiintindihan na hindi na ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa tiwala at respeto na nayapakan. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang kami ay ikasal, natulog kami ng magkahiwalay. Kinuha ko ang unan ko at isang manipis na kumot. Si Rafael ay nakahiga sa kama, nakatalikod sa pinto. Nagkukunwari na tulog. Wala akong sinabi, tahimik kong isinara ang pinto at pumunta sa opisina sa tabi. Ibinuklat ko ang kumot sa mahabang sofa, humiga at niyakap ang sarili ko. Ang silid ay madilim at malamig. Sa labas, ang lungsod ay maliwanag pa rin pero ang puso ko ay walang laman. Sa gabing ito ang unang pagkakataon na natulog kami ng magkahiwalay. At alam ko na ang distansya sa pagitan ng dalawang silid na ito ay ang lamat na hindi na pwedeng ayusin sa aming kasal. Sa mga araw pagkatapos ng huling hapunan na yon, ang aming bahay ay nalubog sa isang nakakatakot na katahimikan. Kami ni Rafael ay nakatira pa rin sa ilalim ng isang bubong, nagkikita pag-uwi mula sa trabaho. Pero parang dalawang estranghero na nagrenta ng kwarto. Ilang beses niyang sinubukan na makipag-usap, nagtatanong tungkol sa trabaho ko o tungkol sa mga walang saysay na bagay. Pero sumasagot lang ako ng maikli. Ang sugat na ginawa niya at ng pamilya niya ay hindi isang bagay na pwedeng gamutin sa pamamagitan lang ng ilang casual na salita. Hindi niya kailanman inamin ang pagkakamali ng kanyang pamilya ng tapat at hindi siya humingi ng tunay na paumanhin. Gusto lang niyang kalimutan ko na para bang walang nangyari. Nagset ako ng meeting kay Jomar sa isang tahimik na coffee shop. Nang makita niya ako, umiti siya, "Ang galing mo, ate. Sobrang successful ka na, nakalimutan mo na ang kapatid mo. Anong kailangan mo at tinawagan mo ako?" Umiti ako ng pilit. "May problema ako. Kailangan ko ng tulong mo." Kinuwento ko kay Jomar ang tungkol sa pagkawala ng set ng alahas. Pero tinago ko ang mga detalye na konektado sa aking pamilya. Sinabi ko lang na ipinahiram ko sa isang kakilala at pagkatapos ay inireport nila na nawala sa isang napakahina-hinalang sitwasyon. Detalyado kong inilarawan ang kuset mula sa bilang ng mga brilyante, sa pagputol hanggang sa mga espesyal na tanda na ang mga taong nasa industriya lang ang makakakita. Nang marinig ito ni Jomar, naging seryoso ang kanyang mukha. Isang exclusive design set na nagkakahalaga ng 3.3 milyon. Hindi ito madaling ibenta sa black market, ate. Ang mga malalaking item na tulad nito ay karaniwang tinatanggap lang ng ilang mapagkakatiwalaang lugar sa Manila. Magtatanong ako para sa'yo. Salamat. Kailangan ko lang malaman kung saan ito nabenta, kailan at sino ang nagbenta. Sana ay tahimik lang, ha? Ayaw kong gumawa ng ingay. Sabi ko. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon. Sa tuwing nagriring ang aking cellphone, bumibilis ang tibok ng puso ko. Sinubukan pa rin ni Rafael na ayusin ang lahat. Bumili siya ng mga bulaklak. Nagluto ng mga paborito kong pagkain, pero ang lahat ng ginawa niya ay nagparamdam lang sa akin na mas malayo ako sa kanya. Sinusubukan niyang ayusin ang isang lamat sa ibabaw habang ang pundasyon ng aming kasal ay nabubulok na sa loob.
4 na araw pagkatapos, habang nag-imbentaryo ako sa tindahan. Tumunog ang cellphone ko, si Jomar iyon. Hello. Jomar. Ate Maria, may balita ako. Ang boses ni Jomar ay mukhang masaya. Tama ako, ang ganoong kalaking item ay hindi aalis. Nahanap ko na. Ang aking puso ay lumubog. Saan? Sa Ini Store sa Makati Avenue. Ang may-ari doon ay kaibigan ko. Noong una ay nag-aalangan siya. Pero pagkatapos kong ipaliwanag ang sitwasyon at tiyakin na hindi makakaapekto sa kanyang negosyo, pumayag siya na tumulong. Pumunta ka na rito, sabay tayong pumunta doon. Nagmamadali akong ibinigay ang aking trabaho sa mga empleyado at nagmaneho patungo sa tindahan ni Jomar. Mula doon, sabay kaming pumunta sa Ini Store. Ito ay isang kilalang high-end jewelry shop na matatagpuan sa isa sa pinakamamahal na kalye sa Manila. Ang may-ari ng tindahan, isang magalang na lalaking nasa gitnang edad, ay naghihintay na sa amin. Pagkatapos akong ipakilala ni Jomar, inanyayahan niya kami sa kanyang pribadong opisina. Hello, Maria. Narinig ko na ang kwento mula kay Jomar. Talagang nakikiramay ako sa'yo. Sinabi niya na may pagiging simpatiko. Ang aming negosyo ay nakasalalay sa tiwala, pero sa sitwasyong ito ay mahirap din para sa amin. Ang nagbenta ay nagpakita ng kumpletong at ang item ay hindi nasa anumang listahan ng ninakaw na bagay, kaya tinuloy namin ang transaksyon. Naiintindihan ko po. Gusto ko lang po sanang tingnan ang impormasyon ng transaksyon noong araw na yon. Sinabi ko ng may pagmamakaawa. Tumango ang may-ari ng tindahan. Binuksan niya ang kanyang computer. Pumasok sa security camera system at pinatugtog ang video na na-record noong linggo ng tanghali, mahigit 2 linggo na ang nakalipas. Ang mismong araw pagkatapos mag-report si Elena na nawala ang set. Sa screen, isang pamilyar na tao ang lumitaw, si Eduardo. Nakasuot siya ng button-up shirt at pantalon, mukhang malinis. Ibang-iba sa kanyang karaniwang itsura. Pumasok siya sa tindahan ng may kumpiyansa at inilagay ang itim-asul na kahon sa counter. Nagsalita siya sa empleyado ng kalmado, nagbigay ng kanyang at pumirma sa isang papel. Ang buong proseso ay nangyari ng maayos, nang walang anumang senyales ng pag-aalala o takot. Masyado niyang nagampanan ang papel ng isang negosyante na nangangailangan ng pera ng mabilis para sa kanyang negosyo. Sa pagtingin ko sa larawan, hindi ako nakaramdam ng galit, kundi ng isang malamig na pakiramdam. Ipinakita rin sa akin ng may-ari ng tindahan ang isang kopya ng resibo ng pagbebenta na nakasulat ng malinaw ang impormasyon ng set ng alahas. Ang transaksyong halaga na 3.3 milyon at ang lagda ng nagbenta, si Eduardo de la Cruz. Kasama ang kanyang number. Hiniling niya na ilipat ang buong halaga sa isang bank account na nakapangalan sa kanya. Ang ebidensya ay nasa harap na, malinaw at di maikakaila. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng dula. Lahat ng pagtatakip ng pamilya ng asawa ko ay lumitaw na parang isang katawa-tawa na biro. Nagpasalamat ako sa may-ari ng tindahan at kay Jomar. Humingi ako ng isang kopya ng resibo at isang clip ng video mula sa kamera. Sa daan pa uwi, hindi ako dumiretso sa bahay. Nagmaneho ako sa isang tahimik na coffee shop. Umupo akong mag-isa sa isang sulok. Inilagay ko ang resibo sa mesa at binuksan ang video sa aking cellphone para panoorin ng paulit-ulit. Tiningnan ko ang kalmado na mukha ni Eduardo habang ibinebenta niya ang ari-arian na hindi sa kanya. Naalala ko si Elena na may mga luha ng buwaya. Naalala ko ang biyenan ko na may mga walang saysay na paninira. At sa huli, naalala ko si Rafael na may katahimikan at pilosopiya ng pagkakaisa ay ginto. Isang mainit na luha ang tumulo sa aking kamay. Pero hindi ito luha ng kahinaan kundi ng paglaya. Ngayon, mayroon na akong sapat na ebidensya para pagbayarin sila sa kanilang ginawa. Sa laban na ito, hindi ako atras at siguro ito na rin ang wakas ng aming kasal. Sa gabing iyon, umuwi ako ng may isang malamig na pagiging kalmado. Hindi ko sinabi kay Rafael ang tungkol sa nalaman ko. Alam ko na walang saysay. Maghahanap na naman siya ng dahilan at papakikiusapan na naman akong isipin ang ipagmamahal ng pamilya. Inilagay ko ang mga mahalagang ebidensya sa isang nakalock na folder sa aking computer. Ito ang aking sandata at gagamitin ko lang ito sa tamang oras. Nagbabalak akong maligo nang biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang hindi kilalang numero.
Nag-atubili ako ng kaunti bago ko sinagot. Hello. Maria, si at ito. Ang boses sa kabilang linya ay mahina, nag-aalinlangan. Si Elena. Tahimik akong naghintay para makita kung anong dula ang gagawin niya. Maria, ako alam kong mali ako, humihingi ako ng paumanhin. Sa mga araw na ito ay hindi ako makatulog o makakain. Talagang nagsisisi ako. Ang boses niya ay nagsimulang umiyak. Pwede ba tayong magkita para mag-usap sandali? Humihingi ako ng pabor. Tayong dalawa lang. Halos natawa ako. Ang pag-arte niya ay talagang kahanga-hanga. Pagkatapos kong ibunyag siya sa bahay ng biyenan ko, ngayon ay lumipat naman siya sa pagganap ng nagsisisi. Siguradong naamoy ng mag-asawa na may kakaiba sa aking katahimikan at gusto nilang magprobe. Sige, saan mo gustong magkita? Sagot ko, walang emosyon. Nag-set kami ng meeting sa isang maliit. Tahimik na coffee shop malapit sa bahay ko. Dumating ako ng maaga at pumili ng isang mesa sa isang sulok. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating si Elena. Hindi na siya mayabang. Nakasuot siya ng simpleng damit, walang makeup, mukhang pagod. Pagkaupo pa lang niya, hinawakan niya ang aking kamay, may luha sa kanyang mga mata. Maria, patawarin mo ako. Ako at ang asawa ko ay naging tanga, parang may demonyo na nag-udyok sa amin. Alam kong huli na para magsalita, pero humihingi ako ng tunay na paumanhin. Dahan-dahan kong kinuha ang aking kamay. Sabihin mo ng direkta ang gusto mo. Nang makita niyang hindi ako lumambot, medyo nag-alangan si Elena, pero mabilis siyang bumalik sa kanyang pag-arte. Nagsimula siyang magkwento ng isang bagong trahedya. Sinabi niya na si Eduardo ay nalugi sa negosyo, kaya humiram siya ng malaking halaga sa isang sindikato. Pumunta sila sa kanilang bahay. Nagbanta na puputulin ang kanyang kamay at paa, na nagdulot ng takot sa kanilang mag-asawa. Sa sandaling iyon, nakita nila ang set ng alahas ko. Sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, naisip nila ang isang maling ideya. Alam namin na mali iyon at mali sa'yo at kay Rafael, pero sa oras na iyon, wala na kaming ibang paraan. Balak lang namin na gamitin ito pansamantala. At kapag nagkapera na kami, tutubusin namin at ibabalik sa'yo. Sa sandaling iyon ay nagsimula na siyang umiyak. Nakikinig lang ako ng walang salita, tahimik na nagmamasid. Ang kwentong ito ay mas walang saysay pa kaysa sa pagnanakaw. Kung talagang may utang sila sa sindikato, bakit may pera sila para bumili ng kotse, cellphone, at magbakasyon sa Palawan? Ngayon, ang pera na pinagbentahan ng alahas ay ginamit na namin sa pagbabayad ng utang, wala na kaming pera ngayon. Pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha, tinitingnan ako ng may pagmamakaawa. Pero kami ng asawa ko ay magsisikap para mabayaran ka. Kaya, ito na lang. Nakapag-ipon lang ako ng 11,000, ibibigay ko na sayo ngayon. At sa bawat buwan, kami ng asawa ko ay magpapadala sayo ng 11,000 hanggang sa mabayaran namin ang lahat. Pumayag ka na ha? Huwag mo nang palakihin ang issue. Hindi kakayanin ni nanay kapag nalaman niya ito. 3,000,000 at 11,000 bawat buwan. Kinakalkula ko, aabuti ng mahigit 24 taon bago nila mabayaran ang utang sa akin. At hindi pa kasama ang interes. Inaakala niya na ako ay isang 3 taong gulang na bata na madaling lokohin. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata, ang aking boses ay kalmado. Kung talagang may utang kayo sa sindikato, tiyak na mayroon kayong mga papeles, di ba? O kahit man lang may mga text message na nagpapahiwatig ng utang. Maaari mo bang ipakita sa akin? Ang aking tanong ay muling tumama sa kahinaan ng kanyang script. Namutla si Elena at nagsimulang bumulol-bulol. Naku, walang mga papeles, ate. Ang mga sindikato ay hindi gumagawa ng ganyan. Nagbabanta lang sila. Ganoon ba? Umiti ako ng mapait. Kung ganoon, hindi ako naniniwala sa kwento mo, at hindi ko tatanggapin ang alok mo na bayaran ako sa loob ng 24 na taon. Nang makita niya na ang kanyang kaawa-awang pag-arte ay walang epekto, nagsimulang magbago ang ugali ni Elena. Kung ganoon, anong gusto mo? Gusto mo ba kaming itulak sa kamatayan? Nagastos na ang pera. Saan kami kukuha ng pera para bayaran ka ng buo? Iyon ay problema ninyong mag-asawa. Tumayo ako, bibigyan ko kayo ng 1 linggo, humanap kayo ng paraan. At bayaran ako ng hindi bababa sa 2.2 milyon.
Kung hindi, ang lahat ng ebidensya na mayroon ako, mula sa video ni Eduardo na nagbebenta ng alahas, hanggang sa kanyang bank statement, ay ipapadala ko sa pulis. Sa oras na yon, hindi na lang ito tungkol sa pera kundi panloloko at pagnanakaw ng ari-arian. Pagkasabi ko niyan, tumalikod ako at umalis, iniwan si Elena na natulala. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkukunwari, sa takot, at sa huli ay sa galit. Ang negosasyon ay ganap na nabigo. At alam ko na ito ang opisyal na deklarasyon ko ng digmaan. Alam ko na ang aking babala ay magdudulot ng isang malaking gulo sa pamilya ng asawa ko. At tama ako, pagkatapos ng 2 araw mula sa pagkikita namin ni Elena, tinawagan ako ng biyenan ko. Sa pagkakataong ito, hindi na ang kanyang galit na boses ang narinig ko, kundi isang malamig at makapangyarihang boses. Umuwi ka ngayon, may gusto akong sabihin sa'yo. Inutusan niya ako ng walang anumang pagtatanong. Ayaw kong umuwi, pero alam ko na hindi ako pwedeng magtago ng matagal. Gusto ko ring makita kung gaano pa siya magtatakip kapag nalaman niya na ang anak niya ay nagkasala. Nagmaneho ako papunta sa pamilyar na bahay. Pagpasok pa lang sa pinto, nakita ko na ang buong pamilya na nakaupo sa sala. Ang biyenan ko ay nakaupo sa gitna ng sofa, ang kanyang mukha ay malamig na parang bato. Si Eduardo at Elena ay nakaupo sa isang tabi. Nakayuko ang kanilang mga mukha. Si Rafael ay nakaupo sa tapat, ang kanyang mukha ay balisa at pagod. Ang kapaligiran sa bahay ay mabigat, na parabang may paparating na bagyo. Tahimik akong umupo sa natitirang upuan sa tapat ng biyenan ko. Anong sinabi mo sa mag-asawang Eduardo? Diretso sa punto ang biyenan ko. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo na nakatingin sa akin. Sinabi ko lang po ang kailangan kong sabihin. Binigyan ko po sila ng 1 linggo para ibalik ang pera na kinuha nila sa akin. Kung hindi, hihingi po ako ng tulong sa batas. Sagot ko, ang aking boses ay kalmado. Batas? Tumawa ang biyenan ko. Isang ngiti na puno ng paghamak. Gusto mo bang ipakulong ang kuya ng asawa mo? Alam mo ba kung paano ito makakasira sa pamilyang ito? Ano na lang ang mangyayari sa mga anak nila? Paano na lang ang mukha ng pamilyang ito sa harap ng ibang tao? Kung ganoon, nang nagpaplano sila na lokohin ako, bakit hindi nila naisip ang mga bagay na yon? Nang masaya nilang ginagastos ang pera ko, bakit hindi nila naisip ang mga konsekwensya? Nagkamali sila ng 1, ikaw naman ay nagkamali ng 10. Hinampas niya ang kanyang kamay sa mesa. Ikaw ay isang manugang. Nang makita mo na nahihirapan ang kapatid ng asawa mo, dapat ay tinulungan mo sila. Pero ikaw, tinulak mo sila sa isang sulok. Wala ka na bang pagmamahal sa kapwa? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang kanyang lohika ay kakaiba. Ang kanyang anak na lalaki ay nagnakaw, pero para sa kanya, nahihirapan lang sila. Ang biktima naman na humihingi ng hustisya ay walang pagmamahal sa kapwa. Nanay, hindi ko po matatanggap ang lohikang iyon. Sinabi ko ng may matibay na boses. Hindi po ito paghihirap. Ito ay panloloko. Hinding-hindi ko po kukonsintihin ang ganoong pag-ugali. Nang makita niya na hindi ako nag-atubili, inilabas ng biyenan ko ang kanyang huling alas. Humarap siya kay Rafael. Nananatiling tahimik. Rafael, magsalita ka. Pipiliin mo ba ang asawa mo o ang pamilyang ito? Nagulat si Rafael, tumingin siya sa nanay niya at pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihirap. Nagsimula siyang bumulol-bulol, nanay, wag niyo po akong tanungin yan. Mag-uusap po kami. Walang mag-uusap dito. Pinigilan siya ng biyenan ko. Ngayon ay kailangan mong maging malinaw. Ang isa ay aalisin niya ang kaso at kalimutan na ang lahat. O 2, makikipagdiborsyo ka na sa kanya ngayon. Ang pamilyang ito ay hindi pwedeng magkaroon ng manugang na walang respeto, na handang itulak ang kanyang bayaw sa kulungan. Ang buong silid ay nabalot sa katahimikan. Ang banta ng biyenan ko ay parang isang malaking martilyo na tumama sa aming sirang kasal. Si Eduardo at Elena ay tumingin sa akin ng may pagmamalaki. Alam nila na ito ang aking pinakamalaking kahinaan. Humarap ako kay Rafael, naghihintay sa kanyang sagot. Ang puso ko ay tumibok ng malakas. Kahit nahanda na ako sa pinakamasamang sitwasyon. Mayroon pa rin akong isang maliit na pag-asa na para sa akin, para sa aming kasal, tatayo siya at labanan ang walang saysay na panggigipit ng kanyang pamilya. Pero nagkamali ako.
Tiningnan ako ni Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihirap, kalungkutan, at kawalan ng pag-asa. Hindi siya nakapagsalita, yumugyug lang ang kanyang ulo na parang isang pagmamakaawa. Nagmamakaawa siya sa akin na magbigay. Nagmamakaawa siya sa akin na magsakripisyo para sa kanya, para sa mas malaking kapakinabangan. Ang isang pagyugyug lang ng kanyang ulo ay sapat na para maintindihan ko na pumili na siya, at ang pinili niya ay hindi ako. Isang malalim na pakiramdam ng kawalan ang bumalot sa akin. Ang huli kong pag-asa ay nawasak. Tumayo ako, tiningnan ang biyenan ko ng direkta at sinabi. Malinaw ang boses ko pero walang anumang init. Hindi na po kailangan na magbanta pa kayo, nanay. Ang diborsyo ay mangyayari rin sa lalong madaling panahon. At tungkol sa kaso, tiyak na isasampa ko. Pagkasabi ko niyan, tumalikod ako at lumabas sa pinto. Hindi ako lumingon. Iniwan ko ang buong pamilya na natulala. Iniwan ko ang asawa ko na minahal ko ng husto, at iniwan ko ang aming patay na kasal. Ang panggigipit na ginawa nila ay hindi ako pinabagsak, sa halip. Nagbigay pa ito sa akin ng lakas para gumawa ng huling desisyon. Pagkatapos ng araw na yon, lumipat ako sa bahay ng nanay ko. Hindi ako nagdala ng maraming gamit. Ilang damit lang at personal na gamit. Hindi ko sinabi sa nanay ko ang tunay na dahilan, sinabi ko lang na kami ng asawa ko ay kailangan ng espasyo sa isa't isa. Ang nanay ko ay matalino. Hindi siya nagtanong ng marami, tahimik lang siyang naghanda ng isang malinis na kwarto para sa akin, nagluto ng mga paborito kong pagkain at hinayaan akong mag-isa. Tinawagan ako ni Rafael ng maraming beses pero hindi ko sinasagot. Nag-text siya ng mahabang mensahe na puno ng pagmamakaawa at kalungkutan. Sabi niya mahal niya ako, ayaw niyang makipagdiborsyo. Humingi siya ng isang pagkakataon para sa kanya at sa pamilya niya. Pero hindi ako sumagot. Pagkakataon? Nagbigay na ako sa kanila ng napakaraming pagkakataon. Ilang araw pagkatapos, pumunta si Rafael sa tindahan ko. Mukhang pagod at balisa siya. Ibinigay niya sa akin ang isang papel, isang maingat na nakatype na kasunduan sa pagbabayad ng utang. Maria, humihingi ako. Basahin mo ito. Ang boses niya ay naging basag. Nakausap ko na ang lahat. Alam na nila ang pagkakamali nila. Nangako sila na ibabalik ang pera sa'yo. Bigyan mo naman ang pamilya ko ng isang pagkakataon. Kinuha ko ang papel at binasa ng mabilis. Ang nilalaman nito ay hindi gaanong naiiba sa alok ni Elena noon. Inamin nila na kinuha nila ang set ng alahas at ibinenta. Ang halaga ay 3.3 milyon. Nangako sila na ibabalik ang buong halaga sa akin. Pero ang paraan ng pagbabayad ay nakakatawa. Magbabayad muna sila ng 220,000 at ang natitira ay babayaran nila ng buwanan sa halagang 22,000. 22,000 bawat buwan. Ibig sabihin ay aabutin ako ng halos 12 taon bago ko makuha ang buong pera ko. Ito ang ipagkakataon na hinihiling nila sa akin. Isang pagbibigay na puno ng kalkulasyon. Ito na ang lahat ng magagawa ko, Maria. Sinabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay walang pag-asa. Wala na talagang pera sina kuya. Ang pera na pinagbentahan ng alahas ay ginamit na sa pagbili ng kotse, sa paggastos, at sa pagbabayad ng ilang lumang utang. Ngayon ay nakapag-ipon lang sila ng 220,000. 000 sa pamamagitan ng paghiram kung saan-saan. Ikaw tanggapin mo na para matapos na. Tiningnan ko ng malalim ang mga mata ni Rafael. Nakita ko ang pagod, ang paghihirap. Pero wala akong nakitang galit sa maling pag-ugali ng kanyang kapatid. Sinusubukan pa rin niyang maging tagapamagitan, hindi isang asawa na tumatayo sa panig ng tama. Siguro dahil sa sobrang pagod. Siguro dahil nakita ko ang kaawa-awang hitsura ng lalaking minahal ko, bigla akong lumambot. Ayaw ko nang makipagtalo. Sige, sabi ko, pipirma ako. Pero sa isang kondisyon. Nagmingning ang mga mata ni Rafael, kahit anong kondisyon, hon. Pumapayag ako. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Kailangan niyong bayaran ang 220,000 bukas. At simula sa susunod na buwan. Sa unang araw ng bawat buwan, ang 22,000 ay kailangang nasa account ko. Kahit isang araw lang na malate o isang piso lang ang kulang, ang kasunduang ito ay magiging walang saysay. At hindi ako magpapaalam, ididiretso ko ang kaso sa korte.
Sinabi ko ng matigas ang boses ko. Sige, sige, nangangako ako sa'yo. Tumango ng mabilis si Rafael. Kinabukasan. Natanggap ko ang eksaktong 220,000. Pumirma rin si Eduardo at Elena sa kasunduan, kasama ang lagda ni Rafael bilang saksi. Ang lahat ay tila naayos na pansamantala. Nanatili pa rin ako sa bahay ng nanay ko, pero ang tensyon ay nabawasan. Isang buwan ang lumipas ng mabilis. Sinubukan kong hindi naisipin ang tungkol dito. Nakatuon sa aking trabaho at sa pag-aalaga sa sarili ko. Pero sa loob ko, hindi ako naniniwala na tutuparin nila ang kanilang pangako at ang aking kutob ay tama. Ang unang araw ng susunod na buwan ay dumating. Tiningnan ko ang aking bank account, walang pera na na-transfer. Naghintay ako ng pasensyoso. Ika-2, ika-3, ang account ay nanatiling tahimik. Sa hapon ng ika-3, nakatanggap ako ng isang text message mula kay Elena. Maria, sa buwan na ito ay kapos kami, nagkasakit si Junjun at kailangang dalhin sa ospital, malaki ang gastos. Pwede bang sa susunod na buwan na lang ako magbayad, babawi ako? Pagkatapos kong basahin ang text, umiti lang ako. Isang malamig at mapanukso ng ngiti. Paulit-ulit na dahilan. At ang ugali na hindi nagbabago. Sa tingin nila ay tanga pa rin ako at madaling lokohin. Ang pasensya ko ay umabot na sa hangganan. Sila mismo ang nagtapon ng huling pagkakataon na ibinigay ko. Ang dahilan ni Elena na nagkasakit ang anak ay hindi ako naniwala. Pero para makasiguro, tinawagan ko ang isang kaibigan na nurse sa isang ospital ng mga bata. Pinakiusapan ko siyang tingnan ang sistema at walang pagkagulat. Sa loob ng isang buwan, walang pasyenteng nagngangalang Junjun de la Cruz ang naospital o nagpakonsulta dahil sa anumang dahilan. Isa na namang matinding kasinungalingan. Ang pagiging taksil nila ay nakaramdam sa akin ng pagkasuklam. Wala na akong anumang awa o pag-aalinlangan. Pero sa sandaling balak kong makipag-ugnayan sa isang abogado, may mas nakakatawang bagay na nangyari. Sa gabing iyon, habang nag-scroll ako sa Facebook para maglibang, bigla kong nakita ang isang post mula sa isang kaibigan ni Elena. Ito ay isang album ng litrato na may caption, "Ang pamilya namin ay masayang nasa Palawan na naman. Salamat sa mag-asawang Elena at Eduardo para sa isang napakagandang bakasyon." Ang puso ko ay parang tumigil sa pagtibok. Pinindot ko ang album at lumitaw ang isang serye ng mga litrato. Ang mag-asawang Elena at ang pamilya ng kanilang kaibigan ay nag-enjoy sa isang marangyang bakasyon sa isa sa mga pinakamamahal na 5-star resort sa Palawan. Nag-yacht sila. Kumain ng seafood sa isang mamahaling restaurant at naglaro ng mga mamahaling water sports. Si Elena ay nakasuot ng branded na bikini, umingiti, hawak ang baso ng cocktail. Walang anumang senyales na kapos sila sa pera o nag-aalala sa anak na may sakit. Si Eduardo naman ay mukhang isang tunay na mayaman. Sa isang litrato, ipinagmayabang pa niya ang resibo ng hapunan. Tiningnan ko ng mabuti at ang numerong nakasulat doon ay nagpatigil sa akin, mahigit 67,000 para sa isang hapunan. Ang buong bakasyon na ito, kinakalkula ko, ay tiyak na hindi bababa sa 450,000. Kaya pala sila kapos sa pera. Wala silang 22,000 para bayaran ako, pero mayroon silang 100,000 para magbakasyon, at para ilibre pa ang pamilya ng kanilang kaibigan para lang maging bongga. Hindi lang nila ako niloloko kundi hinahamon pa nila ako at inaalipusta sa publiko. Ang galit ay biglang sumiklab sa akin, pero mabilis itong napalitan ng isang ganap na pagkasuklam. Wala na akong sasabihin pa sa mga taong ito. Ang bawat salita, bawat kasunduan ay naging walang saysay. Tahimik kong ni-save ang lahat ng mga litrato na yon. Bawat litrato, bawat resibo. Bawat mayabang na caption ay ang pinakamatibay na ebidensya. Nag-akusa sa kanilang mapanlinlang na mukha at walang hangganang kasakiman. Ito na ang huling patak na nagpaapaw sa tasa. Ang aking pagbibigay ay natapos na. Kinabukasan ng umaga, hindi ako pumunta sa tindahan. Nagsuot ako ng business suit. Dinala ang lahat ng mga dokumento na maingat kong inihanda at nagmaneho ng direkta sa opisina ng abogado na si Atty. Manuel. Isang magaling na abogado sa civil at criminal cases na kilala ko sa pamamagitan ng ilang malalaking kliyente. Habang nakaupo ako sa tapat ni Atty. Manuel, kalmado kong inilatag ang lahat ng ebidensya sa mesa.
Mula sa orihinal na kasunduan sa paghiram ng alahas na may lagda ni Elena, ang audio recording kung saan niya inamin na ipina-verify niya ito. Ang ebidensya tungkol sa school na hindi nag-exist, ang mga litrato ng kanilang kakaibang marangyang pamumuhay, ang video at resibo ng pagbebenta ng alahas ni Eduardo. Hanggang sa nasirang kasunduan sa pagbabayad ng utang at ang mga litrato ng kanilang pinakabagong bakasyon sa Palawan. Sinuri ni Atty. Manuel ang bawat isa, ang kanyang mukha ay lalong naging seryoso. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata ay may paghanga. Maria, ang galing mo. Sa lahat ng mga ebidensyang ito, hindi lang natin sila pwedeng kasuhan para mabawi ang ari-arian. Kundi mayroon din tayong sapat na basehan para akusahan sila ng pandaraya at pagnanakaw ng ari-arian ayon sa Artikulo 174 ng Revised Penal Code. Sa halaga na higit sa 1.1 milyon. Ang parusa ay maaaring umabot sa 20 taon sa kulungan. Nang marinig ko ang taon sa kulungan, medyo lumambot ang puso ko pero sa isang sandali lang. Iyon ang presyo na kailangan nilang bayaran sa kanilang ginawa. Gusto ko pong gawin agad, Atty. Manuel. Ayaw ko na pong maghintay pa ng kahit isang araw. CJ. Gagawa ako ng isang reklamo at isang sibil na kaso. Pumirma ka rito at ako na ang bahala sa lahat. Kinuha ko ang panulat nang walang pag-aalinlangan. At pinirmahan ko ang aking pangalan sa mga papel na ibinigay ni Atty. Manuel. Nang ilagay ko ang huling pirma, naramdaman ko na parang nabunutan ako ng isang malaking pasanin na matagal nang nakapatong sa aking balikat. Ang daan sa harap ay maaaring puno ng pagsubok pero at least, pinili ko ang daan patungo sa liwanag ng hustisya. Umalis ako sa opisina ng abogado, ang aking puso ay kakaibang daan. Hindi ako umuwi sa bahay ng nanay ko at hindi rin ako pumunta sa tindahan. Nagmaneho ako sa isang tahimik na tea shop, umorder ng isang pot ng chamomile tea at umupo akong mag-isa sa harap ng bintana. Sa sandaling yon, tumunog ang aking cellphone, si Rafael yon. Siguro narinig na niya mula sa pamilya niya. Hinayaan ko itong mag-ring ng matagal bago ko sinagot. Maria, anong ginawa mo? Bakit ka nag-file ng kaso laban sa kanila? Ang boses ni Rafael sa kabilang linya ay puno ng pagkabigla at paningisi. Iyon ang kailangan kong gawin. Sagot ko, kalmado. Alam mo ba na sa ginawa mo, tinutulak mo sila sa kamatayan? Hindi mo ba sila mabibigyan ng isa pang pagkakataon? Maria, humihingi ako, iatras mo na ang kaso para sa akin na lang. Pagkakataon? Pinutol ko siya. Binigyan ko na sila ng huling pagkakataon. Rafael. Pero tinapon lang nila ito para sa isang marangyang bakasyon. Alam mo ba na habang sinasabi nilang wala silang pera, nasa 5-star resort sila sa Palawan? Ang kabilang linya ay tumahimik. Siguro ay hindi niya alam ang tungkol dito. Nagdesisyon na ako at walang makakapagbago nito. Nagpatuloy ako at Rafael, tapusin na lang natin ito. Pagod na ako. Pagkasabi ko niyan, pinatay ko ang tawag, hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na magsalita. Ang aming relasyon, tulad ng aking pasensya, ay umabot na sa wakas. Ilang linggo pagkatapos kong mag-file ng kaso. Nakatanggap ang mag-asawang Eduardo ng subpoena mula sa pulisya. Ang buong pamilya ng asawa ko ay nagkagulo. Hindi na sila nangahas na tumawag sa akin ng direkta para magmura o magbanta. Sa halip ay lumipat sila sa isang bagong taktika, ginamit nila ang emosyon para gipitin ako. Ang gaganap sa dulang ito ay ang nakababatang kapatid na babae ni Rafael, si Lita. Tinawagan ako ni Lita isang gabi. Ang kanyang boses ay umiiyak. Ate Maria, pumunta ka na sa ospital. Si Ate Elena nahimatay siya, at nasa emergency room ngayon, ate. Tahimik lang ako. Ang dulang ito ay mukhang mas pinag-isipan kaysa sa mga nakaraang pagkakataon. Nasa depression siya. Simula nang matanggap niya ang sulat mula sa pulis, hindi na siya kumakain at umiiyak lang siya. Sabi ng doktor, malala ang mental shock niya na nakaapekto sa kanyang puso. Ate, pumunta ka na at bisitahin siya. Sabihin mo lang sa kanya ang isang salita ng pag-aliw para magkaroon siya ng lakas ng loob. Natatakot ako na baka hindi niya ito kayanin. Patuloy na umiyak si Lita. Pagkatapos noon, nakatanggap ako ng isang serye ng litrato mula sa numero ni Lita. Sa mga litrato, nakahiga si Elena sa kama ng ospital, nakapikit ang mga mata, putla ang mukha.
At may na nakakabit sa kanyang kamay. Mukhang isang taong may malubhang sakit. Si Rafael ay nasa litrato rin, nakaupo sa tabi ng kama, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at kalungkutan. Kung ako ang dating ako, siguro nagmamadali akong pumunta sa ospital. Pero ngayon, masyado na akong manhid sa kanilang mga dula. Kalmado kong ni-zoom in ang litrato, tiningnan ang bawat detalye. At ang aking mga mata ay tumigil sa kamay ni Elena na may gi. Sa kanyang singsing na daliri ay may kumikinang na singsing ng brilyante. Ang pinakabagong disenyo nakakabigay lang sa tindahan namin noong nakaraang linggo. Agad ko itong nakilala. Ito ay isang mamahaling singsing na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 450,000. Natawa ako. Isang mapait at mapanukso na tawa. Sa tingin ba nila ay tanga ako? Ang isang tao na nasa depresyon, hindi kumakain. At may malubhang mental shock ay may isip pa para bumili ng isang mamahaling bagong diamond ring. Malinaw na patuloy pa rin nilang ginagastos ang pera na nakuha nila sa akin habang gumagawa ng isang dula ng pagkakasakit para lang maawa ako. Hindi ako sumagot sa text ni Lita. Tahimik ko lang ni-save ang mga litratong iyon. Naging isa na namang ebidensya. Isang ebidensya na nagpapakita ng walang hangganang panloloko ng buong pamilya. Hindi lang sila mga manloloko. Sila rin ay mga artistang kriminal. Ang dula ng ospital ay hindi ako natinag. Ang aking katahimikan ay tila nagdulot ng pagmamadali sa kanilang pamilya. Ilang araw pagkatapos, ang biyenan ko mismo ang tumawag sa akin. Ang kanyang boses ay hindi nagalit kundi kakaibang malambot. Maria, si nanay ito, anak. Alam mo na ang tungkol sa pagka-ospital ni Elena, di ba? Sobrang hina niya na. Sige na, lumaki-laki ka na at umuwi ka sa bahay para maghapunan. Mag-usap-usap tayo. Alam ko na mali sila sayo. Hinihingi ko ang paumanhin para sa kanila. Umuwi ka na, ha? Isa na namang hapunan ng pamilya. Alam ko na ito ay hindi isang tunay na paghingi ng paumanhin, kundi isa pang bitag. Gusto nilang gamitin ang kapaligiran ng pamilya. Ang presensya ng mga matatanda para gipitin ako at pilitin na lumambot. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako pupunta ng walang dala. Opo, uwi po ako. Sagot ko kalmado. Sa gabing iyon, pumunta ako sa bahay ng biyenan ko. Ang mga mukha ay pareho pero ang kapaligiran ay iba. Si Elena ay nakalabas na sa ospital, nakaupo sa sofa, mukhang pagod, at minsan ay umuubo ng mahina. Si Eduardo ay nakaupo sa tabi niya, patuloy na hinihimas ang likod ng asawa niya. Ang biyenan ko ay patuloy na bumubuntong hininga. Si Rafael lang ang tumingin sa akin nang may komplikadong tingin. May halong pagmamakaawa at pagod. Ang hapunan ay naganap sa katahimikan. Pagkatapos kumain ng lahat, nagsimulang muli ang pamilyar na kanta ng biyenan ko. Maria, nakita mo naman. Si Elena ay nalungkot ng husto dahil sa isyung ito at nagkasakit siya. Sabi ng doktor, kung magpapatuloy ang stress, mapanganib ito sa kanyang buhay. Sige na. Maging mapagpatawad ka at patawarin mo sila. Matanda na ako, ayaw kong makita ang magkakapatid na magsasakdal sa isa't isa, ang isa ay nasa kulungan at ang pamilya ay masisira. Nagsimula siyang umiyak, kinuha ang panyo para punasan ang kanyang mga luha. Si Elena ay sumunod sa pag-iyak, nanginginig ang boses, ate alam ko ang pagkakamali ko. Kahit anong gusto mong gawin ko, handa akong lumuhod para sayo, basta huwag mo lang itulak si Kuya Eduardo sa kulungan. Isang perpektong dula. Pero hindi na ako ang inosenteng manonood ng mga dulang iyon. Kalmado kong inilagay ang aking tasa ng tsaa at tumingin sa lahat. Ayaw ko pong palakihin ang issue. Gusto ko lang po na mabawi ang nararapat sa akin sa tamang paraan. Pero mukhang hindi niyo po ako binibigyan ng pagkakataon. Tumayo ako at naglakad patungo sa malaking gi sa sala. Nanay, kuya, ate. Pati na rin po si Rafael. Gusto niyo po bang tingnan ang ilang bagay? Inihanda ko na po ang lahat. Kinuha ko sa aking bulsa ang isang VSU at isang cable at ikinonekta ang aking cellphone sa RI. Ang lahat ay tumingin sa akin nang may pagkalito, hindi alam kung anong gagawin ko. Ang screen ng NIHI ay lumiwanag. Ang unang larawan na lumabas ay ang email confirmation mula sa admissions office ng International School na nagkukumpirma na walang estudyanteng nagdangalang John de la Cruz. Ito ang simula ng kasinungalingan, di ba, Ate Elena? Sabi ko ng kalmado.
Namutla ang mukha ni Elena. Ang screen ay nagpalit ng eksena. Isang serye ng mga screenshot ang lumabas. Ang bagong-bagong sedan, ang pinakabagong modelo ng iPhone, ang resibo ng mamahaling seafood dinner. Ang marangyang bakasyon sa Palawan na may mga resibo na nagkakahalaga ng 10,000 pesos, 67,000. Ito po ang mahirap na buhay at pagiging may utang ninyo pagkatapos ninyong makuha ang 3.3 milyon. Ang biyanan ko ay nabigla. Si Rafael ay nakayuko, hindi makatingin sa screen. Ang sumunod na larawan ay ang video na kinuha mula sa security camera ng high-end na pawnshop na Ang kalmadong mukha ni Eduardo habang inilalagay ang set ng alahas sa counter ay kitang-kita. Pagkatapos nito ay ang larawan ng resibo ng pagbebenta na may lagda at number niya. Kuya Eduardo, sa oras na ito, hindi ka mukhang isang taong tinutugis ng sindikato. Mas mukha kang isang matagumpay na negosyante. Nanginginig si Eduardo, ang pawis ay tumulo sa kanyang noo. Nagpatuloy ako sa pagpapakita. Ang kasunduan sa pagbabayad ng utang na may kumpletong lagda. Ang text message na humihingi ng palugit dahil sa sakit ng anak. At pagkatapos ay ang litrato ni Junjun na masaya. Malusog sa isang amusement park na napost sa parehong araw. Sa huli, ipinakita ko ang litrato ni Elena na mukhang mamamatay na sa ospital. Ni-zoom in ko ang kanyang kamay. Kung saan ang bagong diamond ring ay kumikinang. Ate Elena, talagang hinahangaan kita. Kahit na nasa depression ka na at naapektuhan na ang buhay mo. Hindi mo pa rin nakalimutan na bigyan ang sarili mo ng isang singsing na nagkakahalaga ng mahigit 450,000. Siguro ito ang perang naipon mo dahil hindi mo kailangang bayaran ako. Ang buong silid ay natahimik, walang sinumang makapagsalita. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng kanilang dula ay ibinunyag ko ng walang awa sa malaking screen. Ang mukha ng biyanan ko ay nagbago mula sa pagkagulat, sa kahihiyan, at sa huli ay sa galit. Si Eduardo at Elena ay nakaupo ng tahimik na parang bato, wala ng dugo sa kanilang mukha. Naitulak sila sa isang sulok, wala ng daan pabalik. Pero kahit na sa ganoong sitwasyon, ang pagiging matigas ng ulo ay hindi pa rin nagpapahintulot sa kanila na umamin. Ikaw. Sinusubaybayan mo kami. Ang biyanan ko ang unang bumulalas. Nagnitngit siya. Ang sama mo. Umiti lang ako. Sa puntong ito, iyon na lang ang kaya niyang sabihin. Pinatay ko ang AC. At inayos ang mga gamit ko. Ipinakita ko na sa inyo ang lahat ng mayroon ako. Ang desisyon ko ay hindi magbabago. Paalam, nanay, uwi na po ako. Tumalikod ako at lumabas sa pinto. Hindi ako lumingon, iniwan ko ang isang buong pamilya na napahiya. Paglabas ko sa pinto, nagmamadaling sumunod si Rafael, hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang mukha ngayon ay isang halo ng kahihiyan, sakit, at kawalan ng pag-asa. Nasaksihan niya ang lahat ng ebidensya, wala na siyang dahilan para ipagtanggol ang kanyang pamilya. Maria, hintay. Ako ihahatid na kita. Ang boses niya ay naging basag. Sabay kaming pumunta sa kotse. Walang sinumang nagsalita. Ang katahimikan sa kotse ay mas mabigat pa kaysa sa nakaraan. Hindi na niya ako pwedeng sisihin at hindi na niya pwedeng sabihin na mali ako. Ang katotohanan ay sobrang malinaw, sobrang masakit na hindi na pwedeng tanggihan. Nagmaneho siya at inihatid ako hanggang sa gate ng bahay ng nanay ko. Binuksan ko ang pinto para bumaba, pero bigla niyang hinawakan ang aking kamay, nagmamakaawa, Maria, huwag kang umalis. Bumalik ka na sa bahay. Ako humihingi ako ng paumanhin. Ito ang unang beses na humingi siya ng paumanhin ng taos puso, pero para sa akin, huli na ang lahat. Humarap ako sa kanya. Ang aking mga mata ay kakaibang kalmado. Humihingi ka ng paumanhin para saan? Dahil hindi ka naniwala sa akin, o dahil hinayaan mong siraan ako ng pamilya mo ng paulit-ulit. Humihingi ako ng paumanhin para sa lahat. Yumuko si Rafael, nanginginig ang kanyang boses. Alam ko na mali sila, ganap na mali. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganito. Ako. Hindi ko na talaga alam ang gagawin. Kaya ngayon, alam mo na ba kung anong gagawin? Tanong ko kahit na alam ko na ang sagot. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihirap. Huminga siya ng malalim at ang mga salita na pinakakinatatakutan kong marinig ay lumabas sa kanyang bibig. Maria, alam kong nagawa nila ang isang hindi mapapatawad na pagkakamali.
Pero sila ang nanay ko, sila ang kuya ko. Hindi ko pwedeng hayaan si Kuya Eduardo na makulong. Ikaw maaari mo bang iatras ang kaso para sa akin? Para sa pagmamahal ng asawa na matagal na nating pinagsaluhan. Sinabi mo na naman ang para sa akin. Kahit na nasaksihan niya ang buong katotohanan tungkol sa kasakiman at panloloko ng kanyang pamilya, ang una niyang iniisip ay kung paano sila protektahan. Hindi siya humingi ng kapatawaran para sa sakit na dinanas ko. Nagmamakaawa lang siya na patuloy akong magsakripisyo. Natanggapin ang kawalan ng katarungan para lang maging payapa ang kanyang pamilya. Ang huling patak ay nagpaapaw na sa tasa. Ang lahat ng galit at sakit sa loob ko ay biglang nawala. At napalitan ng isang malalim na pagkabigo at walang hangganang pagod. Ayaw ko nang makipagtalo, ayaw ko nang magpaliwanag. Sapat na. Dahan-dahan kong kinuha ang aking kamay mula sa kanya. Rafael. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ko at ng pamilya mo? Tiningnan niya ako nang walang alam. Iyon ay kapag nagkamali sila, hahanap ka ng paraan para itago ito. Pero kapag ginawa ko ang tamang bagay para protektahan ang sarili ko, nagmamakaawa ka na tumigil ako. Sinabi ko. Ang aking boses ay kalmado pero ang bawat salita ay parang kutsilyo na tumutusok sa puso. Dati, naisip ko, basta tumayo ka sa panig ko, kahit isang beses lang, kaya kong kalimutan ang lahat. Pero nagkamali ako. Sa puso mo, ang pamilya mo ay laging numero 1. Kahit anong gawin ko, hindi ko ito mababago. Hindi ganoon, Maria. Mahal kita. Ang pagmamahal mo ay hindi sapat para talunin ang iyong katakutan at ang iyong bulag na tungkulin bilang isang anak at kapatid. Pinutol ko siya. Hindi kita sinisisi. Iyan ang iyong pinili. At ngayon, mayroon din akong sarili kong pinili. Binuksan ko ang pinto ng kotse at lumabas. Bago ko isara ang pinto, tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Hindi ko iaatras ang kaso. At mag-file din ako ng diborsyo. Tapos na tayo. Rafael. Sinara ko ang pinto ng kotse, hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na magsalita. Tumalikod ako at naglakad papasok ng bahay. Hindi ako lumingon at narinig ko ang kanyang pagyuko sa manibela. Ang pag-iyak ng isang lalaking walang pag-asa, pero ang puso ko ay walang anumang pakiramdam. Ang kasal na ito ay talagang namatay para sa akin sa sandali na nagmakaawa siya na magsakripisyo ako para sa kanyang pamilya muli. Sa mga sumunod na araw, opisyal na akong nag-file ng diborsyo sa korte. Ang lahat ay nangyari ng kakaibang tahimik. Hindi na ako tinatawagan o tinetext ni Rafael. Siguro ay naiintindihan na niya na ang lahat ng pagsubok na pigilan ako ay walang saysay. Samantala, ang aking kaso ay patuloy na isinasagawa. In-update ako ni Atty. Manuel na sa lahat ng di maikakaila na ebidensya, nag-file na ng kaso ang pulisya. Ang supwena ng korte ay ipinadala sa bahay ni Eduardo. Ito ang oras na ang kawalan ng pag-asa ay nagtulak sa kanila sa huling dula, ang pinakamalupit at nakakatawang dula sa lahat. Inilabas nila ang kanilang huling alas, ang awa. Sa pagkakataong ito, ang nagbalita sa akin ay hindi isang miyembro ng kanilang pamilya, kundi isang malayo nilang kamag-anak. Tinawagan ako ng tiyahin, ang kanyang boses ay puno ng awa. Maria. Narinig ko na ang tungkol kay Eduardo, may malubha siyang sakit, anak. Stage 4 liver cancer na, sabi ng doktor, hindi na siya magtatagal. Tahimik lang akong nakikinig. Walang anumang pakiramdam sa puso ko. Alam niya na mali siya, nagsisisi siya. Ngayon, ang huli niyang hiling ay ang mamatay ng payapa sa bahay. Tignan mo, may paraan ba para iatras ang kaso? Isipin mo na lang na gumawa ka ng isang kabutihan sa isang taong mamamatay na para maging payapa ang kanyang paglisan. Sabi nga, ang kamatayan ay ang huli at walang hanggan na kapayapaan. Pagkatapos noon, isang serye ng mga larawan at isang peking medical report ang ipinadala sa akin sa pamamagitan ng Zalo. Ang medical report ay gawa-gawa. May sapat na red stamps ng isang malaking ospital. Nag-diagnose ng stage 4 hepatocellular carcinoma. Kasama nito ay ang mga litrato ni Eduardo na nakahiga sa kama, mukhang payat. Ang kanyang balat ay naninilaw, mukhang napakahirap ng kalagayan. Ang dulang ito ay dapat kong aminin na mas pinag-isipan kaysa sa lahat ng nakaraang pagkakataon. Ito ay tumama sa pinakamalambot na bahagi ng puso ng tao.
Kung hindi ko naranasan ang lahat ng panloloko noon, siguro naniwala na ako. Pero hindi na ako ang dating ako. Gayunpaman, nagpasya pa rin akong alamin ang katotohanan sa huling pagkakataon. Hindi dahil naniniwala pa ako sa kanila, kundi dahil gusto ko lang ng isang huling ebidensya na sisira sa lahat ng natitirang ilusyon ni Rafael para maging malinaw siya ng walang pagsisisi. Alam ko na ang ospital na nakasulat sa Peking Medical Report ay isang napakamamahaling pribadong international hospital kung saan ang mga tao ay pumupunta para sa relaxation at general check-ups kaysa sa paggamot ng mga malubhang sakit. Hindi ko sinabi sa sinuman, tahimik akong nagmaneho papunta roon. Ang ospital ay talagang mukhang isang 5-star hotel. Ang espasyo ay tahimik, malinis at may amoy ng essential oils. Naglakad ako sa hallway ng inpatient section, sinusubukang hanapin ang kwarto ni Eduardo. Pero hindi ko na kailangang maghanap pa. Sa hardin sa labas ng ospital, kung saan may coffee shop at isang maliit na swimming pool, nakita ko ang isang pamilyar na tao, si Eduardo. Hindi siya payat o naninilaw. Nakasuot siya ng komportableng athletic clothes, ang kanyang balat ay malusog at may kulay, nakaupo sa isang rattan chair, hawak ang kanyang cellphone at nag-scroll, at minsan ay umiinom ng kape. Mukhang malusog at kalmado, tulad ng isang taong nagbabakasyon. Ang kanilang pagiging walang hiya ay lumampas sa lahat ng aking inaasahan. Hindi ako sumugod at gumawa ng gulo. Tahimik lang akong tumayo sa malayo, kinuha ang aking cellphone, at nag-record ng isang maikling video. Ang video ay nagpakita ng isang stage 4 liver cancer patient na masayang nag-enjoy sa kanyang buhay. Wala akong sinabing salita, ipinadala ko lang ang video na yon kay Rafael. Ipinadala ko ang video at pinatay ang aking cellphone. Ayaw ko nang makarinig ng anumang paliwanag o pagmamakaawa. Nagmaneho ako pauwi sa bahay ng nanay ko. Ang aking puso ay kakaibang payapa. Ang lahat ng emosyon ay tila namatay. Pagkatapos ng halos 1 oras, tumawag si Rafael sa cellphone ng nanay ko. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay nanginginig at hindi makapagsalita. Ibinigay sa akin ng nanay ko ang cellphone. Maria, ako ingi. Nakita mo na? Nandyan ka na ba? Tanong ko. Walang emosyon ang boses ko. Nandito ako sa labas ng hardin ako. Nakita ko na ang lahat. Ang boses ni Rafael ay naging basag, may halong pag-iyak. Bakit? Bakit nila nagawa yon? Maging ang buhay at kamatayan ay ginagamit pa nila para manloko. Sa wakas ay kailangan niyang harapin ang pinakamasakit na katotohanan. Ang huling pader na nagpoprotekta sa kanyang bulag na pananampalataya sa kanyang pamilya ay gumuho na. Ang katotohanan ay sobrang masakit at pangit na hindi niya ito kayang tanggapin. Umuwi ka na, Rafael. Wala nang kailangang sabihin. Sabi ko at pinatay ang tawag. Sa gabing iyon, pumunta si Rafael sa bahay ng nanay ko. Wala na siyang pagod o paghihirap na hitsura. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay malalim at mayroong malalim na sakit at pagkabigo. Magkaharap kaming umupo sa sala. Ang nanay ko ay matalinong umalis sa silid. Nakausap ko na sila. Nagsimula si Rafael, ang kanyang boses ay basag. Inamin nila ang lahat. Sabi nila iyon ang tanging paraan para mailigtas si Kuya Eduardo. Tahimik lang akong nakikinig. Hindi ko na alam kung anong sasabihin, Maria. Nahihiya ako, nakakahiya. Hindi na ako makatingin sa mukha mo. Nagkamali ako ng paulit-ulit na naniwala sa kanila ng walang katwiran, nagipitin ka. Ako humihingi ako ng tunay na paumanhin. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, pero alam ko na kahit gaano siya nagsisisi, ang lahat ay hindi na maibabalik. Ang tiwala kapag nasira ay hindi na maibabalik. Ang pagmamahal kapag nasira ng sobrang panloloko at sakit ay magiging isang walang laman na shell. Magdiborsyo na lang tayo. Sabi ko ng mahinahon pero may katiyakan. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako pinigilan ni Rafael, tumango siya. Isang luha ang bumaba sa kanyang pisngi. Pumapayag ako. Sabi niya. Naging basag ang boses niya. Wala na akong mukha para pigilan ka. Karapat-dapat ka sa isang mas magandang buhay, mas payapa sa tabi ng isang lalaking kayang protektahan ka. Hindi ako yon. Iyon ang huli naming pag-uusap bilang mag-asawa.
Ang lahat ay nangyari ng kakaibang kalmado, walang pagtatalo, walang paninisi, isang masakit na katotohanan lang na pareho naming tinanggap. Ang aming kasal ay hindi na mailigtas, hindi dahil nawala na ang pagmamahal kundi dahil nilason ito ng sarili niyang pamilya hanggang sa mamatay. Ang pagdinig sa aking kaso ay naganap pagkatapos ng ilang sandali. Sa lahat ng di maikakaila na ebidensya na ibinigay ni Atty. Manuel, madali akong nanalo. Ipinataw ng korte na kailangang ibalik ng mag-asawang Eduardo at Elena sa akin ang buong 3.3 milyon dahil sa pandaraya at pagnanakaw ng ari-arian. Dahil sa ilang pampagaan na sitwasyon, tulad ng pagbabayad ng ilang pera at pagiging taos-puso sa pag-amin nang wala na silang daan para tumanggi. Si Eduardo ay sinentensyahan ng 3 taon sa kulungan pero may probation, kasama ang 5 taong pagsubok. Ang hustisya ay naipatupad. Ang dibosyo namin ni Rafael ay natapos ng mabilis at maayos. Wala kaming anak at ang aming ari-arian ay nahati ng malinaw. Sa araw ng pag-alis sa korte, tiningnan namin ang isa't isa sa huling pagkakataon. Maging masaya ka. Sabi niya. Ikaw din. Sagot ko. At pagkatapos ay tumalikod kaming dalawa sa magkaibang direksyon, opisyal na tinapos ang isang kabanata na puno ng pagsubok sa aking buhay. Pagkatapos ng 1 taon, ang buhay ko ay pumasok sa isang bagong kabanata. Ang aking negosyo ay lalong lumaki. Sa aking kakayahan, na-promote ako sa posisyon ng area manager. Bumili ako ng isang maliit at magandang kondo para sa sarili ko, at ako mismo ang nagdekorasyon sa bawat sulok. Ang buhay na single ay hindi kasing lungkot tulad ng inaakala ko. Sa halip, nahanap ko ang kapayapaan at kalayaan dito. Mayroon na akong mas maraming oras para sa sarili ko, sa mga kaibigan ko, at sa mga hilig na nakalimutan ko na. Nahanap ko ang sarili ko, isang mas malakas, independent at self-reliant na version. Tungkol naman sa pamilya ng ex-husband ko, may narinig din akong balita. Para makabayad sa akin, kailangan nilang ibenta ang kanilang high-end condo. Si Eduardo at Elena ay kailangang lumipat sa isang rentadong maliit na bahay sa labas ng bayan. Nawalan sila ng hindi lehitimong kita at wala na silang maipagyayabang. Ang kanilang buhay ay naging mahirap at kapos. Si Eduardo, dahil sa kanyang criminal record, ay tinanggal din sa trabaho. Kailangang maghanap ng trabaho ni Elena. Pero sa kanyang ugali na mahilig mag-enjoy, ang lahat ay sobrang hirap. Nagbayad sila ng isang napakamahal na presyo para sa kanilang kasakiman at panloloko. Si Rafael naman, narinig ko na lumipat siya sa Cebu City. Siguro gusto niyang magsimula ng isang bagong buhay sa isang lugar na walang masakit na alaala at isang pamilya na nagdulot sa kanya ng sobrang pagod. Hindi ako galit sa kanya, gusto ko lang na mahanap niya ang kapayapaan niya. Isang hapon ng weekend, nakatayo ako sa bintana ng aking kondo, tinitingnan ang mga taong nagmamadali sa ibaba. 1 taon na ang lumipas, ang lahat ng sugat ay tila gumaling na, ang bagyo ay lumipas na, at ibinalik sa akin ang isang malinaw at payapang langit. Ngumiti ako. Nag-isa akong lumaban at nakamit ang hustisya. At higit sa lahat, nahanap ko ang daan para sa aking sariling buhay.